Bumalik si Manuel mula sa kanyang business trip na puno ng pananabik ang puso. Labis niyang namiss ang kanyang asawa. Tahimik niyang binuksan ang pintuan ng kanilang bahay, umaasang sasalubungin siya ng mainit na pagbati. Ngunit sa halip, malalakas na sigawan ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sinisigawan ng kanyang ina si Jocelyn na buntis at naiipit sa sopa. Sa sandaling iyon, nasaksihan ni Manuel ang isang pangyayaring magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ang pamilyar na tunog ng susi na umiikot sa kandado ay nagpasaya sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, maingat na huwag gumawa ng ingay. Gusto niyang sorpresahin si Jocelyn, makita ang kanyang mukha na magliliwanag kapag nalaman nitong umuwi siya ng mas maaga ng 2 araw. Mahaba at nakakapagod ang kanyang pananatili sa São Paulo, ngunit tapos na ang deal. Napirmahan na ang kontrata at ang tanging gusto na lang niya ay yakapin ang kanyang asawa at maramdaman ang paggalaw ng sanggol sa kanyang tiyan. Ngunit ang ingay na narinig niya nang maisara ang pinto ay nagpadama ng ginaw sa kanyang katawan. Akala mo ba tanga ako, Jocelyn? Sa tingin mo hindi ko nakikita ang ginagawa mo? Matalim na pumutol sa hangin ang boses ni Morena. Nanigas si Manuel, nahulog ang maleta mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Hindi lang galit ang boses na iyon, malupit ito. Iyon ang boses na ginagamit ni Morena kapag gusto niyang wasakin ang isang tao. Please po, Mrs. Morena, wala po akong ginagawang masama. Nanginginig na sagot ni Jocelyn. Nang marinig ni Manuel ang takot sa boses niya, may parang nabasag sa loob niya. Mabilis siyang tumakbo sa pasilyo, sinusundan ng sigawan. May pinto sa itaas na marahang bumukas. Si Lorena, ang kanilang kasambahay sa loob ng 6 na buwan, ay sumilip, puno ng takot ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Manuel, tinakpan niya ang kanyang bibig na para bang pinipigilan ang isang sigaw. Sa isang kilos na iyon, naintindihan na ni Manuel ang lahat, hindi ito bago. Nakita na ito ni Lorena dati at wala siyang nagawa dahil ano nga ba ang magagawa ng isang kasambahay kung ang nang-aapi ay ang mismong ina ng amo. Nang makarating si Manuel sa sala, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nakaupo si Jocelyn sa sofa, nakapatong ang mga kamay sa kanyang malaking tiyan, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Gusot ang kanyang maternity dress, tila matagal na siyang nandoon, namumugto at pula ang kanyang mga mata. Ngunit ang pinakamasakit para kay Manuel ay ang madilim at basang marka sa harap ng damit niya. Tubig. May nagbuhos ng tubig sa kanya. At naroon si Morena nakatayo sa ibabaw ni Jocelyn, may hawak na basong walang laman. Para siyang naglalabas ng hatol, hindi umaaliw sa buntis na asawa ng kanyang anak. Kumikinang ang mga perlas sa kanyang leeg, ngunit wala ni katiting na dignidad sa kanyang anyo sa sandaling iyon. Tanging hilaw at planadong kalupitan. Akala mo mabibitag mo ang anak ko gamit ang batang iyan? Suminghal siya. Sa tingin mo ba may lugar ka sa pamilyang ito dahil buntis ka? Isa ka lang guro sa pampublikong paaralan na hindi marunong gumamit ng tamang asal sa hapag o magsalita ng maayos. Nanay, mababa ngunit makapangyarihan ang boses ni Manuel, parang kulog sa malayo. Lumingon ang 2 babae. Napasinghap si Morena na bitawan ng baso at nabasag ito sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, ngunit agad niya itong tinakpan ng huwad na kalmado. Mas humagulgol si Jocelyn at tinakpan ang kanyang mukha. At doon napansin ni Manuel ang isa pa. May mga pulang marka sa mga pulso ni Jocelyn, mga marka ng daliri, para bang may mahigpit na humawak sa kanya. Manuel, ang aga mong umuwi, gulat niyang sabi. Hindi maalis ni Manuel ang kanyang mga mata sa kanyang nakikita. Ang kanyang asawa, ang babaeng nagdadala ng kanyang anak, nanginginig, basang-basa at wasak ang damdamin. At ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya mag-isa matapos mamatay ang kanyang ama.
May suot na anyong hindi pa niya kailanman nakita. Pero nakita na iyon ni Lorena at base sa takot sa kanyang mga mata, hindi ito ang unang beses. Ano ang nangyari rito? Tanong ni Manuel habang papasok sa sala. Mabagal at kontrolado ang bawat hakbang niya, ngunit sa loob kumukulo ang galit. At bakit basang-basa si Jocelyn? Manuel, mahal. Biglang nag-iba ang boses ni Morena. Ngumiti siya pero masyadong mabilis para maging totoo. Napakagandang sorpresa, maliit lang na aksidente ito. Nagulat si Jocelyn at natapon ng tubig sa sarili niya. Sinusubukan ko lang. Tama na ang pagsisinungaling. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Manuel sa buong silid. Nanginig ang mga bintana. Nakita ko ang baso sa kamay mo, nakikita ko ang mga pasa sa kanyang mga pulso at narinig ko ang bawat salitang sinabi mo. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Morena. Sa pasilyo, napabuntong hininga si Lorena. Mga taon ng pananahimik, mga taon ng panunood habang unti-unting winawasak si Jocelyn. At sa wakas, may nakakita na rin. Sinubukan ni Jocelyn tumayo, ngunit nahirapan siya dahil sa kanyang tiyan. Agad siyang tinulungan ni Manuel, banayad at matatag ang kanyang mga kamay. At dun niya naramdaman, nanginginig ng todo ang buong katawan ni Jocelyn. Gaano katagal na siya rito? Bulong niya. 3 oras, halos hindi marinig na sagot ni Jocelyn. Simula nang tumawag ka at sabihing nagbago ang flight mo. 3 oras, 3 mahabang oras na inaatake ng kanyang ina ang buntis niyang asawa. May parang pumutok sa loob ni Manuel. Hindi na lang ito galit, ito'y malamig at matalim na puot. Lorena, tawag niya, hindi inaalis ang tingin kay Morena. Pakiusap, lumapit ka rito. Dahan-dahang bumaba si Lorena sa hagdan at huminto sa bungad ng sala. Nakita mo ba ang nangyari ngayon? Tanong ni Manuel. Tumingin si Lorena kay Morena na binigyan siya ng nagbabantang tingin. Pagkatapos ay kay Jocelyn, wasak, basa at nanginginig. At sa sandaling iyon, nagpasya siyang hindi na mananahimik. Opo, Mr. Manuel, nanginginig, ngunit matatag ang kanyang boses. Dumating po si Mrs. Morena ilang sandali, matapos kayong tumawag. Nasa itaas po si Jocelyn, inaayos ang mga damit ng sanggol. Sinundan po siya ni Mrs. Morena at nagsimulang sumigaw. Sinabi niyang sinasayang ni Jocelyn ang pera ninyo. Inakusahan siyang sinasamantala kayo. Sinabi niyang, huminto siya, hindi mapigilan ng luha. Marami na siyang nakita sa buhay, ngunit iba ang kalupitang ito. Ano ang sinabi niya, Lorena? Mahinahong tanong ni Manuel. Kailangan niyang marinig ang lahat. Sinabi po niyang ipapanganak ang bata na may kapansanan dahil pinaparusahan ng Diyos ang mga babaeng nag-aasawa dahil sa pera, umiiyak na sabi ni Lorena. Sinabi niyang magiging bobo ang bata tulad ng ina, na pagsisisihan ninyo ito dahil masama ang dugo ng magiging anak ninyo. Bumigat ang katahimikan sa silid. Tahimik na humahagulgol si Jocelyn habang yakap ang kanyang tiyan. At si Manuel, nanginginig siya sa matinding pagnanais ng katarungan. Masamang dugo, ulit niya humarap kay Morena. Sinabi mong masama ang dugo ng anak ko. Manuel, nagkamali lang ng intindi si Lorena. Hindi ko naman eksaktong sinabi iyon. Nauutal niyang sagot. Huwag. Lumapit siya. Sa unang pagkakataon, umatras si Morena sa harap ng kanyang anak. Hindi mo babaluktutin ang katotohanan. Hindi mo ipapanggap na hindi ito nangyari. Narinig ko ang mga salita mo. Narinig ni Lorena. At si Jocelyn, siya ang nagtiis ng lahat. Tumingin siya sa kanyang asawa, nakatago ang mukha sa kanyang mga kamay. Ilang beses na niya itong ginawa sa iyo, Jocelyn. Nanginginig ang boses niya. Tuwing wala ako, hindi agad sumagot si Jocelyn, mas lalo lang siyang umiyak. Ilang beses, sigaw ni Manuel na ikinagulat ng lahat. Sa tuwing umaalis ka, mahina niyang bulong. Sa tuwing may trabaho ka, dumarating siya, minsan sandali lang, minsan ilang oras. Lagi na lang may pinupuna, laging may nakikitang mali, laging ipinapaalala sa akin na hindi ako kailanman sapat.
Paulit-ulit niyang sinasabi na darating ang araw na iiwan mo ako, na sisiguraduhin daw niyang pababayaan mo ako. Nang iangat ni Jocelyn ang kanyang ulo, ang mga matang pinakamamahal ni Manuel, higit sa anupaman, ay puno ng sakit na para bang ang sarili niyang puso ang nadudurog. Sinabi niya na kapag ipinanganak na ang bata, patutunayan daw niya sa iyo na isa akong kakilakilabot na ina, patuloy ni Jocelyn. Bawat salita ay mas masakit kaysa sa nauna. Sinabi niyang kukumbinsihin kanyang ipaglaban ang kustodiya, na marirealize mo raw na mas kaya niyang palakihin ang anak mo kaysa sa akin, na mawawala sa akin ang lahat. Nanginginig ang kanyang boses, na mag-iisa ako, wala ka, wala ang anak ko, wala nang matitira sa akin, at iyon daw ang parusa ko sa paglalakas loob na pumasok sa pamilyang hindi naman talaga para sa akin. Biglang humagulgol ng malakas si Lorena. Tinakpan ng kanyang bibig na para bang hindi na niya kayang pigilan ang sakit sa loob niya. At si Manuel ay nakaramdam ng pag-agos ng luha sa kanyang mukha, isang bagay na hindi na nangyari sa kanya sa loob ng maraming taon. Diyos ko, bulong niya. Jocelyn, Diyos ko. Tumingin siya sa kanya, wasak na wasak. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito? Bakit pinasan mo mag-isa ang sakit na ito? Dahil siya ang nanay mo, mahinang sagot ni Jocelyn, dahil mag-isa kanyang pinalaki, dahil mahal mo siya, at ayokong ako ang maging dahilan ng alitan ninyo, ayokong mapilitan kang pumili sa pagitan namin. Umiling si Manuel, pero matagal na akong pumili. Dahan-dahan siyang humarap kay Morena. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpatamlay sa kulay ng mukha ng kanyang ina. Pinili ko na iyon nang hingin kong magpakasal si Jocelyn sa akin. Pinili ko iyon nang malaman kong magiging ama na ako at muli akong pumipili. Ngayon mismo, walang pag-aalinlangan. Lumapit siya hanggang ilang pulgada na lang ang layo sa kanyang ina. Sinabi mong mababa ang dugo ng anak ko. Kalma ang kanyang boses, maingat, mapanganib. Ininsulto mo ang babaeng mahal ko. Tinawag mo siyang walang kakayahan. 3 oras mo siyang winasak habang mag-isa siya, buntis at walang kalaban-laban. Pinahiya mo siya, binuhusan mo siya ng tubig, nag-iwan ka ng mga pasa sa kanyang mga pulso. Bumuka ang bibig ni Morena para sumagot, ngunit itinaas ni Manuel ang kanyang kamay, pinatahimik siya. Mahal kita buong buhay ko, ginagalang kita, pinakinggan kita, sinunod kita. Pero ngayong araw, nanay, lumagpas ka sa hangganang hindi na kailanman mabubura. Manuel, hindi mo naiintindihan. May 10 segundo ka para umalis sa bahay ko. Malamig niyang sabi, hindi na makilala ang kanyang boses. 10 segundo bago ako tumawag ng pulis at isumbong ka sa pananakit ng isang buntis. Hindi mo gagawin yan sa sarili mong ina. Gulat na sabi niya. Gagawin ko iyon para sa asawa ko. Gagawin ko iyon para sa anak ko. Sila ang pamilya ko ngayon. Tumigil siya sandali, bawat salitang kasunod ay napakasakit bigkasin. At ikaw, hindi ka na pinapayagang lumapit sa kanila. Umalinggaw-ngaw ang tiktak ng orasan sa silid. 1, 2, 3. Tumingin si Morena kay Lorena na yumuko ng tingin. Tumingin siya kay Jocelyn na kapulupot sa sarili. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak, isang estrangherong may pamilyar na mukha. Pagsisisihan mo ito, nanginginig niyang sabi, kapag iniwan ka niya, kapag kinuha niya ang kalahati ng lahat ng ari-arian mo, kapag pinatunayan niyang tama ako. Lumabas ka! Yumanig ang silid sa sigaw ni Manuel. Lumabas ka na sa bahay ko ngayon, bago pa ako makagawa ng isang bagay na hindi ko na mapapatawad ang sarili ko. Nanginginig ang mga kamay ni Morena habang dinampot ang kanyang bag mula sa sofa. Naglakad siya papunta sa pinto, pilit na tuwid ang likod, pilit ang dignidad. Bago tuluyang umalis, humarap siya sa huling pagkakataon. Hinding-hindi kanya mamahalin tulad ng pagmamahal ko. Hindi siya tiningnan ni Manuel. Tumingin siya kay Jocelyn.
sa nanginginig nitong katawan, sa mga pulang marka sa kanyang mga pulso, sa tiyan kung saan lumalaki ang kanyang anak. Salamat sa Diyos, mahinahon niyang sabi, dahil ang pagmamahal niya ay hindi nananakit. Nang tuluyang magsara ang pinto sa likod ni Morena, ang katahimikan ay bumigat at halos hindi makahinga. Nagmamadaling pumunta si Lorena sa kusina at bumalik na may dalang mga tuwalya. Magdadala po ako ng malinis na damit para kay Mrs. Jocelyn, sabi niya, nanginginig pa rin ngunit determinado. Salamat Lorena, tugon ni Manuel, at salamat sa pagsasalita mo ngayon. Alam kong hindi iyon madali. Tumango siya, may luha sa mga mata. Kailangan pong may gumawa nun, sir. Matagal ng sobra ang tiniis ng batang babaeng iyon ng tahimik. Nang sila na lamang dalawa, lumuhod si Manuel sa harap ni Jocelyn at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay, maingat na huwag madikit sa mga pasa. Pasensya na, bulong niya. Pasensya na at hindi ko agad nakita na hindi kita naprotektahan, na hinayaan kong mangyari ito. Hindi mo alam, marahang sagot ni Jocelyn. Dapat alam ko, giit niya idinantay ang noo sa kanyang mga kamay. Dapat napansin ko ang mga senyales. Ang katahimikan mo tuwing umaalis siya. Ang pag-iyak mo mag-isa sa shower. Ang takot mo sa paggastos kahit paulit-ulit kong sinasabing atin ang lahat. Marang hinaplos ni Jocelyn ang kanyang buhok, 1 kilos na puno ng lambing sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang dala. Wala na siya, mahinang sabi niya. Totoo ba? Wala na siya magpakailanman? Nangangako ako, sabi ni Manuel. Itinataas ang kanyang mukha upang salubungin ang kanyang mga mata. Hindi na siya babalik, maliban na lang kung ikaw mismo ang may gusto. Hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo, kahit ang sarili kong ina, lalo na ang sarili kong ina. Sa unang pagkakataon, sa kakilakilabot na hapon na iyon, malalim na huminga si Jocelyn. Hindi iyon iyak, isa iyong pagluwag ng dibdib. Dahan-dahang umakyat ng hagdan si Manuel, parang bato ang bigat ng kanyang mga binti. Inakyat ni Lorena si Jocelyn upang tulungan siyang magpalit ng damit. Habang naiwan siya sa ibaba, sinusubukang intindihin ang lahat ng nangyari. Pinalayas niya ang sarili niyang ina, tinakot niya ito ng pulis. Kahit alam niyang kailangan iyon, kahit alam niyang tama iyon, may bahagi pa rin sa kanyang sarili ang nabasag dahil ina pa rin niya iyon. Ang babaeng humawak sa kanyang kamay sa unang araw niya sa paaralan, ang babaeng nagpuyat buong gabi kapag siya'y may sakit, noong bata pa siya, ang babaeng nagbenta ng kanyang alahas para makapagtapos siya ng kursong engineering. Ngunit siya rin ang babaeng nang insulto sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Ang babaeng nagpahiya sa kanyang buntis na asawa. Ang babaeng nag-iwan ng mga pasa sa balat ni Jocelyn. Huminto siya sa labas ng pintuan ng silid. Mula sa loob, narinig niya ang mahihinang boses. Si Lorena, banayad magsalita, parang isang ina. Si Jocelyn, mahinang sumasagot, pagod na pagod. Nang kumatok siya, biglang tumahimik ang lahat. Maaari na po kayong pumasok, Mr. Manuel, sabi ni Lorena. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at ang nakita niya ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Naupo si Jocelyn sa gilid ng kama, suot na ngayon ng komportabling maternity pajamas. Basa pa rin ang kanyang buhok, ngunit wala na ang nakakahiya at madilim na mantsa. Si Lorena naman ay nagtitipon ng mga tuwalya sa gilid. Ngunit ang higit na umagaw sa pansin ni Manuel ay ang mukha ni Lorena. Puno ng luha ang kanyang mga mata at ng galit, napakaraming galit ang naroon. Lorena, marahang tawag ni Manuel. Mabilis na lumingon ang babae, pinunasan ng mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Mr. Manuel, aalis na po ako. Kailangan kong magbitiw. Ano? Naupo ng tuwid si Jocelyn, halatang nag-alala. Hindi, Lorena, pakiusap, huwag. Pero bakit? Tanong ni Manuel. Dahil naging duwag ako, sabi ni Lorena, nababasag ang boses. Pinanood ko ang lahat ng ginawa ng nanay mo kay Jocelyn sa loob ng mga buwan at nanahimik ako.
Sa tuwing iniinsulto niya si Jocelyn, umiiwas ako. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko iyon pakikialaman, pinili kong ipagsawalang bahala. Humarap siya kay Jocelyn, tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Ngayong araw, nang buhusan kanya ng tubig, nang madapa ka habang sinusubukang tumakas, at nang mahigpit niyang hinawakan ang mga pulso mo, nasa itaas ako, narinig ko ang lahat, at wala akong ginawa. Nakatayo lang ako roon, umaasang titigil ito, umaasang makakauwi ka agad. Tinakpan ni Jocelyn ang kanyang mukha at muling humagulgol. May anak akong babae na kasing edad mo, Jocelyn, patuloy ni Lorena. At kung may gumawa noon sa anak kong si Julia, gugustuhin kong may magprotekta sa kanya, pero hindi kita pinrotektahan. At dahil doon, pakiramdam ko hindi ko nakarapat-dapat manatili rito. Lorena, hindi. Mariin ngunit mahinahong sabi ni Manuel, ang ginawa mo ngayon ang pinakamatapang na bagay. Sinabi mo ang totoo, pinatunayan mo ang nakita ko. Kailangan ng lakas ng loob niyon, lalo na't alam mong maaaring tanggalin ka ng nanay ko. Dapat nagsalita na ako noon pa, hindi ngayon, ilang linggo na ang nakalipas, ilang buwan na. Dapat ako ang nakakita, sagot ni Manuel, puno ng pagsisisi ang boses. Dito ako nakatira. Ako ang asawa ni Jocelyn at hindi ko napansin ang mga sinyales o mas masahol pa, pinili kong huwag silang makita. Lumapit siya at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Lorena. Hindi ka aalis kahit saan. Gusto kong manatili ka. Kailangan ni Jocelyn ng taong magiging kasama niya kapag wala ako. At ngayon alam ko na ikaw ay taong mapagkakatiwalaan niya. Tumango si Lorena habang umiiyak. Aalagaan ko po siya na parang sarili kong anak. Ipinapangako ko. Pagkaalis ni Lorena at marahang pagsara ng pinto, humarap muli si Manuel kay Jocelyn at doon niya nakita ang maleta. Nasa sahig ito, katabi ng aparador, bukas. Sa loob ay maayos na nakatiklop ang mga damit, mga komportabling sapatos. Ang maliit na makeup bag na ibinigay niya kay Jocelyn noong kaarawan nito. Nag-iimpeke siya. Jocelyn, sabi ni Manuel, sumisikip ang kanyang lalamunan. Ano ang ginagawa mo? Hindi siya agad sumagot. Nakatitig lamang siya sa bintana kung saan ang malambot na gintong liwanag ay bumabalot sa hardin. Alis na ako, Manuel. 4 na salita lamang, ngunit para sa kanya para bang gumuho ang buong mundo. Hindi. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa harap niya. Huwag. Hindi ka pwedeng umalis. Ito ang tahanan mo. Dito ka kabilang. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito, sabi niya. Ang boses niya ay parang pagod na sa sakit. Hindi ko kayang mabuhay araw-araw na may takot na bumalik siya, takot na magbago ang isip mo, takot na kapag ipinanganak na ang bata, tuparin niya ang mga sinabi niya. Anong sinabi? Tanong niya, kumikirot ang kaba sa kanyang sikmura. Sa wakas ay tumingin si Jocelyn sa kanya at ang nakita niya sa kanyang mga mata ay hindi lamang lungkot, kundi takot. Sinabi niyang kapag ipinanganak na ang bata, maghihintay lang daw siya na magkamali ako. Kahit isang beses lang, kapag pinaiyak ko ang bata ng matagal, kapag mali ang pag-init ko ng gatas, kapag nakalimutan ko ang isang check-up. Nabasag ang boses ni Jocelyn. Sinabi niyang tatawag siya sa social services. Sasabihin niyang hindi ako karapat-dapat. Nagaling ako sa sirang pamilya na hindi ako matatag ang isip. At mawawala sa akin ang anak ko. Nanginig sa lamig ang dugo ni Manuel. Sinabi niya iyon? Tanong niya, gulat na gulat. Noong 1 linggo, sagot ni Jocelyn. Noong araw na umalis ka para kunin ang mga dokumento at gabi ka nang umuwi. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kamay. May dala siyang mga nakaprint na artikulo, mga totoong kaso ng mga inang nawala ng kustodiya. Binasa niya ang mga iyon ng malakas. Isa-isa, ipinapaliwanag kung gaano raw kadaling patunayan na hindi ako karapat-dapat. Ibinaba ni Manuel ang mukha sa kanyang mga kamay. Halos hindi kayanin ang bigat ng katotohanan. Hindi na lang ito emosyonal na pananakit, isa itong planadong pag-atake.
Sinabi rin niyang mas nararapat ka raw sa mas mabuti, patuloy ni Jocelyn habang humahagulgol. Isang asawang nababagay sa mundo mo, isang taong kauri mo, isang hindi ka mapapahiya sa harap ng mga kliyente. Umaagos na ang luha sa kanyang mukha. Sinabi niyang kung talagang mahal kita, aalis na lang daw ako bago ko sirain ang buhay mo. Marahang hinawakan ni Manuel ang kanyang mukha. Naniniwala ka ba talaga roon? Tanong niya nakatingin sa kanyang mga mata. Naniniwala ka bang iniisip kung totoo ang alinman doon? Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan, nanginginig niyang sagot. Minsan tumitingin ako sa paligid ng bahay na ito, ang mga mamahaling gamit, ang mga kaibigan mong nag-uusap tungkol sa negosyo at politika. At pakiramdam ko hindi ako nababagay dito. Nagsisimula akong isipin na baka tama siya. Baka nagkamali ako sa paniniwalang sapat na ang pagmamahal. Sapat ang pagmamahal. Hindi, sabi niya tumatayo at umatras. Hindi kung araw-araw akong nabubuhay sa takot. Hindi kung naninigas ako tuwing umaalis ka, takot na bumalik siya. Hindi kung para akong naglalakad sa balat ng itlog, takot na may magawa akong mali. Humarap siya sa bintana, yakap ang kanyang tiyan. Pinakamasama ang nangyari ngayon, sabi niya, mas mahina na ang boses. Pero hindi ito ang una, at hindi ito ang huli kung mananatili ako. Ito na ang huli, sabi ni Manuel habang tumatayo. Hindi na siya babalik. Pangako ko iyan. Nangako ka na dati, sagot ni Jocelyn, humarap muli sa kanya. Puno ng lumang sugat ang kanyang mga mata. Nangako ka 3 buwan na ang nakalipas. Nang aksidente niya akong itulak sa hagdan. Nangako ka ulit nang ihain niya sa akin ang pagkaing allergic ako. At sinabing nakalimutan niya. At muli nang sabihin niya sa pinsan mo na may mga taong hindi dapat magkaanak. Parang suntok ang bawat alaala kay Manuel. Naalala niya ang lahat. At sa bawat pagkakataon pinili niyang ipagsawalang bahala. Humanap ng dahilan, pinaniwala ang sarili na hindi iyon sinasadya dahil ang pagtanggap sa katotohanan ay mangangahulugang harapin kung sino talaga ang kanyang ina. May sinabi pa siya ngayon, bulong ni Jocelyn, muling humarap sa bintana. Isang bagay na hindi ko nasabi kanina. Ano yon? Marahang ipinatong ni Jocelyn ang kamay sa kanyang tiyan. Sinabi niyang sana raw magmana sa akin ang itsura ng bata. Para raw sa tuwing makikita mo siya, maaalala mo ang isinuko mo. Na makikita mo ang pagiging karaniwan na pinili mo. At pagsisisihan mo iyon. Ang tanging tunog sa silid ay ang mahinang tiktak ng orasan sa dingding. Nanatiling nakatayo si Manuel, wasak. Yun na yun, ang huling piraso ng pag-asa, ang paniniwalang baka balang araw ay maayos pa ang lahat sa pamamagitan ng panahon at mga hangganan, ay tuluyang namatay sa sandaling iyon dahil ang ginawa ni Morena ay hindi lamang nakakasakit, ito ay lampas na sa kapatawaran. Anak na babae, sabi niya, halos mabulunan sa salita. Ikaw, alam mo bang babae ang baby? Tumango si Jocelyn, nakaharap pa rin sa bintana. Tumawag si Dr. Beatrice kaninang umaga. Gusto sana kitang sorpresahin. Bumili ako ng maliit na pink na damit. May plano ako, isang espesyal na hapunan, mga kandila, isang munting kahon ng regalo. Nabasag muli ang kanyang boses. Pero dumating ang nanay mo bago ko yun naihanda. Nakita niya ang shopping bag sa mesa, binuksan at nakita ang damit. Doon na siya nagsimulang magsabi na mas mahirap palakihin ang mga babae na hindi ko raw kakayanin. Na siya raw ang kailangang magtama sa anak ko kapag nabigo ako. Lumapit si Manuel at niyakap si Jocelyn. Hindi alintana ang laki ng tiyan sa pagitan nila. Sa unay nanigas siya, ngunit maya-maya'y bumigay, humahagulgol na parang inilalabas ang sakit ng buong buhay. Sinabi niyang pagkakamali ang anak natin, umiiyak na sabi ni Jocelyn sa kanyang dibdib. Na pagsisisihan mo siya, na sa tuwing makikita mo siya, maaalala mong nagkamali ka ng pinakasalan. Tama na, bulong ni Manuel, mahigpit ang yakap. Pakiusap, tama na.
Hindi pagkakamali ang anak natin, siya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Marahan siyang lumayo, inangat ang baba ni Jocelyn upang makita niya ang katotohanan sa kanyang mga mata. At sa tuwing titingnan ko siya, ikaw ang makikita ko. Ang tapang mo, ang malasakit mo, ang pagmamahal mo, kahit nasasaktan ka na. At magpapasalamat ako, araw-araw, para sa inyong dalawa. At paano kung ituloy niya ang mga banta niya? Tanong ni Jocelyn, nanginginig ang boses sa lantad na pagiging marupok. Paano kung talagang subukan niyang agawin ang anak nating babae sa akin? Kung ganon, dadaan muna siya sa akin, sagot ni Manuel, walang kahit isang segundong pag-aalinlangan. Kukuha ako ng pinakamahusay na mga abogado sa bansa kung iyon ang kailangan. Kukuha ako ng restraining order. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para protektahan kayong dalawa. Marahan niyang ipinatong ang kamay sa tiyan ni Jocelyn. Isang malakas na sipa ang sumalubong sa haplos niya at napangiti siya ng bahagya, mapait manamis. Sumisipa siya, mahina niyang sabi, parang sumasang-ayon siya sa akin. Mas malakas siyang sumipa kapag kinakabahan ako, bulong ni Jocelyn. Sa tingin ko nararamdaman niya lahat ng nararamdaman ko. Kung ganon mangako tayo, sabi ni Manuel, muling lumuhod, ngayon para direktang kausapin ang buhay na lumalaki sa loob niya. Uy, sweetheart, daddy ito, gusto kong malaman mo ang isang bagay kahit hindi ka pa ipinapanganak. Puno ng pagmamahal ang tahanang ito para sa'yo. Itatrato ang mami mo na parang reyna na siya naman talaga. Hindi kailanman sasabihin sa'yo na pagkakamali ka. Lalaking ligtas ka, minamahal, at ipinagmamalaki kung sino ka. Hinalikan niya ang tiyan ni Jocelyn kasabay ng isa pang sipa na tumama mismo sa labi niya. At kung balang araw gusto ng lola mong si Morena na maging bahagi ng buhay mo, mangyayari lang iyon kung matututo siyang igalang ang mami mo. Dahil sa pamilyang ito, si Jocelyn ang laging uunahin. Palagi, nang tumingala si Manuel, puno ng luha ang mga mata ni Jocelyn, pero iba na ang mga iyon. Hindi luha ng kawalan ng pag-asa, kundi luha ng ginhawa ng pag-asa. Talaga bang pinipili mo kami? Bulong niya kahit nanay mo siya? Sa bawat pagkakataon, sagot ni Manuel, walang alinlangan sa boses. Dahil ikaw at ang anak nating babae ang mundo ko ngayon, kayo ang pamilya ko, ang tanging mahalaga. Dahan-dahang lumuhod si Jocelyn sa tabi niya, ipinatong ang ulo sa balikat ni Manuel. Nagyakap sila, ang kanyang tiyan sa pagitan nila, at ang sanggol ay marahang sumisipa. Parang kinikilala ang pangakong binibigkas. Pakiusap, mahinang sabi ni Manuel. Huwag kang umalis, ibalik mo sa ayos ang mga gamit sa maleta. Manatili ka, lumaban ka kasama ko, para sa atin, para sa kanya. Tumingin si Jocelyn sa bukas na maleta sa kay Manuel. Sa huli, tumingin siya sa batang lumalaki sa loob niya. At tumango siya. Mananatili ako, pero makinig ka, Manuel. Kung magpakita ulit dito ang nanay mo, hindi siya papasok. At kung subukan niya, tatawag ako ng pulis. Seryoso ako. Nilampasan niya ang lahat ng posibleng hangganan kahapon. Mahina at mabigat na sabi ni Manuel. At kamumuhian niya ako dahil pinagtanggol ko kayo. Hayaan mo siyang kamuhian ka, mariing sabi ni Jocelyn. Marahan niyang hinalikan ang noo niya. Mas pipiliin kong harapin ang galit niya kaysa mabuhay kahit isang araw na wala ka. Mas pipiliin kong tuluyan siyang alisin sa buhay ko kaysa makitang nag-iimpake ka para umalis. Isasakripisyo ko ang lahat bago ko mawala ang tanging totoong pamilyang meron ako. Sa labas, tuluyan ng lumubog ang araw at nagkulay kahel at rosas ang langit. Sa tahimik na silid na natiling magkatabi sa sahig ang mag-asawa, magkayakap sa katahimikan, dahan-dahang tinatahi muli ang mga puso. Naiwan ang maleta sa kinatatayuan nito, pero ni isa sa kanila ay hindi ito hinawakan dahil may mga laban na kailangang ipaglaban. At pinatunayan ni Manuel na sa wakas, handa na siyang lumaban hanggang dulo.
Dumating ang susunod na umaga nang masyadong mabilis. Ang sikat ng araw ay sumingit sa mga kurtina na parang spotlight. Hindi nakatulog si Manuel. Magdamag niyang niyakap si Jocelyn. Nararamdaman ang bawat pagtili, bawat pagkibot sa kanyang tulog. Paulit-ulit siyang nagigising, gulat. Parang naririnig na naman ang boses ni Morena na umaalingaw-ngaw. Sa bawat pagkakataon, hinahanap ng kamay niya ang kanyang tiyan, kailangang matiyak na ligtas pa rin sa loob ang kanilang anak na babae. Bandang 6:00 ng umaga, nang painitin ng maagang liwanag ang kanyang mukha, tuluyan ng dumilat si Jocelyn. Ang unang ginawa niya ay libutin ng tingin ang silid, may tahimik na pangamba sa kanyang mukha. Takot pa rin siya, naghahanap pa rin kay Morena sa mga anino. Wala siya rito, bulong ni Manuel, mas hinigpitan ng yakap at hindi na siya babalik kailanman. Bahagyang tumango si Jocelyn, ngunit nakita ni Manuel ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang gabi lang ay hindi sapat para mabura ang traumang ilang buwang pamumuhay sa takot. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Manuel sa nightstand. Isang beses, tapos muli at muli, 10 beses sunod-sunod. Inabot niya ito at lumubog ang puso niya. 15 mensahe mula kay Morena, lahat ipinadala sa pagitan ng 3:00 at 5:00 ng umaga. "Huwag mong basahin," mabilis na sabi ni Jocelyn, napansin ang itsura niya. "Pakiusap, huwag ngayon." Pero nabuksan na ni Manuel ang una, bawat linya ay parang lason na ibinubuhos sa sugat. "Ginagawa mo ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo, Manuel. Minamanipula ka niya. Hindi mo ba nakikita? Mahihiya ang tatay mo. Pinipili mo ang isang estranghero kaysa sa sarili mong dugo. Kapag iniwan ka niya at iiwan ka niya, huwag kang lalapit sa akin ng umiiyak. Binalaan kita." At pagkatapos, ang huling mensahe ipinadala noong 5:44 ng umaga. "Kinausap ko si Dr. Alberto. Sabi niya kung may makatuwirang pagdududa, maaari kong kuwestiyonin ang pagiging ama mo sa bata. Para lang alam mo, may mga paraan ako." Sumiklab ang galit sa dibdib ni Manuel. Pagiging ama? Binabantaan siya ng sarili niyang ina na questionin kung sa kanya ba talaga ang baby? "Ano yon?" tanong ni Jocelyn na bahala sa pamumutla niya. Ayaw niyang makita niya, ayaw niyang masaktan pa siya, pero hindi siya pwedeng magsinungaling. Hindi na ngayon, hindi na pagkatapos ng lahat. Iniharap niya ang telepono kay Jocelyn at ipinakita ang huling mensahe. Ang tunog na lumabas sa labi niya ay hindi iyak, kundi paghihirap. Isang hilaw, sugatang tunog na walang salitang makapapantay. Tinakpan niya ang bibig sa gulat, nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. "Siya, sinasabi niyang hindi mo anak ang baby?" Mahina niyang tanong, halos pabulong. "Na ako? Niloko kita?" "Hindi niya makakalusot sa alinman doon," sabi ni Manuel, tumayo habang nagdadial ng numero. "Tinatapos ko na ito ngayon." "Sino ang tinatawagan mo?" "Abogado ko." Hindi pa man sasapit ang 7:00, sinagot ni Ricardo Castro ang tawag sa ikatlong ring. Dahil sa matagal na nilang pagkakaibigan, hindi na kailangang magpaliwanag ng marami si Manuel. "Manuel? Anong oras na?" "Ricardo, kailangan ko ang tulong mo ngayon." Mahigpit ang boses ni Manuel, sapat para malaman ni Ricardo na may napakasamang nangyari. "Anong nangyari?" "Kailangan ko ng restraining order laban sa nanay ko at kailangan kong magtala ka ng detalyado. Dahil depende sa susunod niyang gagawin, idemanda ko siya sa harassment at defamation." May mahabang katahimikan sa kabilang linya. "Sandali, nanay mo, si Morena, seryoso ka?" Tumingin si Manuel kay Jocelyn, nakapulupot sa kama, bahagyang umiindayog, yakap ang tiyan. Sinaktan niya si Jocelyn kahapon, binuhusan ng tubig, hinawakan ang mga pulso ng napakahigpit hanggang mag-iwan ng pasa. Pinagsalitaan siya ng masama ng ilang oras habang wala ako. At ngayon, binabantaan niyang kwestiyunin ang pagiging ama ko sa anak naming babae. Diyos ko, Manuel, lumambot ang boses ni Ricardo. Hindi ko alam na ganito nakalala. Walang nakakaalam.
dahil ayaw kong aminin. Sige, sabi ni Ricardo, biglang profesional ang tono. Kailangan ko ang lahat. Mga litrato ng mga marka, screenshots ng mga text, mga saksi, lahat. Makukuha mo, makakapunta ka ba ngayon? Nandyan ako sa loob ng 20 minuto. Tinapos ni Manuel ang tawag. Umiiyak na naman si Jocelyn. Mas tahimik ngayon pero matalim pa rin ang sakit. Talagang naniniwala siyang niloko kita. Pabulong niyang sabi, ikakalat niyang hindi mo anak ang anak natin. Sisirain niya tayo. Umupo si Manuel sa tabi niya at niyakap siya. Hindi, sabi niya nang may katiyakan, wala siyang sisirain. Hindi ikaw, hindi ang anak natin, at hindi ang pamilyang ito. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Na ako ay hirap na hirap tapusin ni Jocelyn ang pangungusap. Huwag mong sabihin, marahang putol ni Manuel. Umupo sa tabi niya at niyakap siya palapit. Huwag mong banggitin ang mga salitang iyon, hindi iyon totoo. At ang mga taong talagang mahalaga ay alam na iyon. Pero paano kung mapaniwala niya ang mga tao? Tanong ni Jocelyn. Halos hininga na lang ang boses. Paano kung paniwalaan ng pamilya mo ang mga kasinungalingan niya? Nanatili sa hangin ang tanong na parang ulap. Hindi agad sumagot si Manuel dahil sa kaibuturan, hindi rin siya sigurado. Maliit lang ang pamilya niya, ilang pinsan, isang tiyahin. Pero lahat sila ay malapit kay Morena. Buong buhay nila, nakikinig sila sa kanya, nagtitiwala sa kanya. Kung magsisimula siyang magkalat ng chismis na niloko ni Jocelyn si Manuel, na hindi kanya ang baby, ilan sa kanila ang maniniwala agad nang hindi man lang nagtatanong? Sakto noon, tumunog ang doorbell. Eksaktong alas 7:12 ng umaga. Binuksan ni Lorena ang pinto at nakilala ni Manuel ang boses ni Ricardo na bumabati sa kanya. Naghihintay si Mr. Manuel sa study, sabi ni Lorena. Mas protektado ang tono kaysa dati. Simula kagabi, nagbago siya. Naging matapang na tagapagtanggol ni Jocelyn. Hinalikan ni Manuel ang noo ni Jocelyn. Dito ka lang, magpahinga ka, ako na ang bahala. Gusto kong sumama, biglang sabi ni Jocelyn. Hindi mo kailangan, pero kailangan ko, giit niya. May lakas ang tingin niya na matagal nang hindi nakikita ni Manuel. Sa loob ng ilang buwan, pinadama niya sa akin na napakaliit ko. Pinaniwala niya akong mahina ako, na ako ang problema. Kung mananatili ako rito, kung talagang lalaban ako para sa atin, kailangan kong magsalita. Kailangan kong sabihin ang totoo, lahat. May kung anong bumalik sa kanyang mukha na naaalala ni Manuel mula noon pa, apoy. Ang parehong apoy na nakita niya noong una niyang nakilala si Jocelyn, nakatayo sa harap ng mga bata sa kulang-kulang na silid-aralan. Tumatangging may maiiwan kahit isa. Bumabalik ang apoy na iyon, dahan-dahan, pero tiyak. Kung ganon, sabay tayo, sabi ni Manuel. Bumaba sila ng magkahawak kamay. Nasa sala na si Ricardo, nakabukas ang folder sa mesa at kumikislap na pula ang ilaw ng voice recorder. Tumayo siya agad nang makita sila. Pero huminto ang tingin niya sa mga pulso ni Jocelyn at ang pagkagulat sa mukha niya ang nagpaunawa kay Manuel, kitang-kita pa rin ang mga pasa. Mga aninong hugis daliri, bakas ng sobrang higpit na pagkakahawak. Jocelyn, marahang sabi ni Ricardo, bago tayo magsimula, okay ka ba rito? Hindi ito magiging madali. Handa na akong magsalita, sagot ni Jocelyn, mas matatag ang boses kaysa inaasahan. Handa na akong sabihin ang totoo. Sa loob ng susunod na 1 oras, nagsalita si Jocelyn. Wala siyang itinago. Inilarawan niya ang mga malulupit na komento, ang mga aksidente na hindi naman aksidente, ang mga kahihiyan na itinatago sa anyong payong tulong, ang tubig na ibinuhos sa kanya, ang sakit sa kanyang mga pulso, ang mga bantang aagawin ng kanyang baby, ang paratang napalpak na siyang ina kahit hindi pa na ipapanganak ang bata. Isinulat ni Ricardo ang bawat salita.
Huminto siya para kumuha ng litrato ng mga pasa, pinauulit ang ilang bagay para malinaw at sinigurong nakadokumento ang bawat detalye. Pagkatapos, tinawag si Lorena. Nanginginig ang mga kamay niya habang umuupo, pero hindi na nanginig ang boses niya. Ikinuwento niya ang lahat ng nasaksihan niya. May isang bagay na hindi ko nasabi kahapon, sabi niya, puno ng pagsisisi ang mga mata. Mga 1 buwan na ang nakalipas, natagpuan ko si Mrs. Jocelyn na walang malay sa kusina. Biglang lumingon si Manuel. Ano? Maaga po iyon. Nakapasok na po kayo sa trabaho. Dumating si Mrs. Morena para mag-almusal. Nasa labas po ako inaasikaso ang hardin nang marinig ko ang sigawan. Pagpasok ko, si Jocelyn nasa sahig, maputla, hindi gumagalaw. Si Morena, binubuhusan siya ng tubig sa mukha. Pumikit si Jocelyn sa alaala, pumipigil ng sakit. Sinabi ni Morena na nahimatay lang daw si Jocelyn dahil sa nerbiyos, na normal daw iyon sa pagbubuntis. Sinabi niyang, huwag ko raw sasabihin sa inyo dahil lalo lang kayong mababahala. Pinunasan ni Lorena ang luha, pero nakita ko ang lahat. Nakita kong sinisigawan ni Morena, nakita kong umaatras si Jocelyn, nakita kong nadapa siya at tumama ang ulo sa kanto ng mesa bago siya nawala ng malay. Biglang tumayo si Manuel, hindi na makaupo. Jocelyn, tumama ang ulo mo? Nawalan ka ng malay? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil sinabi ng nanay mo na iisipin mong nagpapanggap lang ako, mahinang sagot ni Jocelyn. Sinabi niyang iisipin mong iniimbento ko lang ang lahat para makuha ang atensyon mo. Na kung patuloy daw akong ganyan, kukumbinsihin ka niyang hindi ako matatag ang isip, na ikukulong daw ako sa ospital, na mawawala sa akin ang kustodya. Huminto si Ricardo sa pagsusulat. Binantaan kanyang ipa-institutionalize? Opo, higit sa 1 beses. Laging nagpapanggap na nag-aalala siya sa mental health ko. Laging sinasabing para daw iyon sa ikabubuti ko. Isa itong klasikong taktika ng psikolohikal na pang-aabuso, gaslighting, manipulasyon, pagpapaniwala sa biktima na nawawala na siya sa tamang pag-iisip. At gumana ito dahil nanahimik si Jocelyn. Nagsimula siyang pagdudahan ng sarili niya. Jocelyn, marahang tanong ni Ricardo, nagpatingin ka ba sa doktor pagkatapos mong matumba? Umiling siya. Pupunta ka ngayon, sabi ni Manuel, inilabas ang telepono. 8 buwan kang buntis, tumama ang ulo mo, nawalan ka ng malay. Pupunta tayo ngayon. Manuel, ilang linggo na yon? Wala akong pakialam, kailangan kang masuri. Sinagot ni Dr. Beatrice ang tawag sa 2nd ring. Nang ipinaliwanag ni Manuel ang nangyari, biglang naging seryoso at nagmamadali ang tono nito. Dalhin ninyo siya agad, isisingit ko siya sa pagitan ng mga pasyente. Pagkalipas ng 40 minuto, dumating sila sa pamilyar na klinika kung saan ginawa ni Jocelyn ang lahat ng prenatal check-ups. Si Dr. Beatrice, isang babaeng may mababait na mata at kumpiyansang presensya, ang sumalubong at dinala si Jocelyn sa exam room. Naiwan si Manuel sa labas, bawat minuto ay parang 1 oras. Sa wakas, bumukas ang pinto at pinapasok siya ng doktor. Nakahiga si Jocelyn sa mesa, nakalantad ang tiyan, nagpapatuloy na ang ultrasound. Ngunit sa ekspresyon ni Dr. Beatrice, alam niyang may problema. Okay ang baby, una niyang sabi at muntik nang bumigay si Manuel sa ginhawa. Malakas ang tibok ng puso, maayos ang paglaki at posisyon. Pero, tanong ni Manuel dahil alam niyang may kasunod, pero delikadong mataas ang blood pressure ni Jocelyn. Nasa matinding emosyonal na stress siya at pwedeng mag-trigger iyon ng seryosong komplikasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Manuel. Minomonitor ko si Jocelyn ng ilang buwan na. Nung una, masigla siya, masaya. Pero nitong mga huli, pumapayat siya, hindi nakakatulog at ngayon nakikita ko na ang pisikal na senyales ng pang-aabuso.
Pinagkrus niya ang mga braso. Magiging tapat ako sa iyo. Kung hindi agad gaganda ang sitwasyon niya sa bahay, irerekomenda kong i-admit siya sa ospital hanggang manganak. Nasa panganib siya ng preeclampsia, maagang panganganak. O mas malala pa. Anong ibig mong sabihin na mas malala? Halos hindi mailabas ni Manuel ang mga salita. Ang ibig kong sabihin ay stillbirth. Pagkawala ng baby, Mr. Manuel, ang stress sa antas na ito ay maaaring ikamatay. Muling humagulgol si Jocelyn, tinakpan ang mukha gamit ang dalawang kamay. At si Manuel parang nawala ang sahig sa ilalim niya. Hindi lang sinasaktan ng nanay niya ang asawa niya, nilalagay niya sa panganib ang buhay ng anak niya. Wala nang kahit anong contact si Jocelyn kay Morena simula ngayon. Sabi ni Manuel, mababa at matatag ang boses. Wala. Lilipat kami sa ibang bahay kung kailangan. Lilipat kami sa ibang lungsod o ibang bansa para lang masigurong ligtas si Jocelyn. Tumango si Dr. Beatrice. Kailangang simula iyon. Pero kailangan din ni Jocelyn ng emosyonal na pangangalaga. Hindi mawawala ang trauma niya dahil lang wala na ang taong sanhi nito. Humarap siya kay Jocelyn, mas malambot ang tono. Ire-refer kita sa therapist na tumutulong sa mga buntis na may trauma. At dadagdagan ko ang check-up mo 2 beses sa isang linggo. Kailangan kong bantayan ng mabuti ang blood pressure mo. Paglabas nila ng klinika, tahimik si Jocelyn. Hinawakan ni Manuel ang manibela sa isang kamay at ang kamay niya sa kabila. Halos mawala sa akin ang anak natin, sabi niya, hungkag ang boses. Lahat dahil sa kanya, halos mawala sa akin ang lahat. Pero hindi nangyari, bulong ni Manuel. Ligtas ka na, ligtas kayong dalawa at gagawin ko ang lahat para manatili kayong ligtas. Tumunog ang telepono niya, si Ricardo. Manuel, nakuha natin ang temporary restraining order. Bawal si Morena lumapit sa loob ng 200 metro kay Jocelyn o sa bahay ninyo. Valid ito ng 30 araw habang inaayos natin ang buong kaso. Salamat, sagot ni Manuel. Pero may dagdag pa. Kailangan mong malaman, hindi siya titigil. Anong nangyari? Tumawag siya sa opisina ko 10 minuto lang ang nakalipas. Sabi niya, idemanda raw niya si Jocelyn dahil sa parental alienation. Pero hindi pa nga'y pinapanganak ang bata. Alam ko, katawa-tawa, pero kumokontak siya ng ibang abogado. Sinusubukan niyang bumuo ng kaso. Manuel, malayo pa ito sa tapos. Ang nanay mo, hindi siya madaling titigil. Sumulyap si Manuel kay Jocelyn na narinig ang lahat sa speaker. Kung ganon, lalaban tayo, sabi niya. At sa pagkakataong ito, hindi ako aatras. Pagdating nila sa bahay, may naghihintay sa harap ng pinto. Isang sobre. Sa loob nito, iisang litrato. Isang litrato yon, litrato ni Jocelyn. Kinunan mula sa malayo, sa labas, sa pamamagitan ng bintana ng klinika. Sa likod nito, may nakakatindig balahibong mensahe na nakasulat sa hindi mapagkakamali ang sulat kamay ni Morena. Tumatakbo ka sa doktor para pagtakpan ang mga bakas mo. Magaling na galaw pero hindi uubra. Nabitawan ni Jocelyn ang larawan at ito'y bumagsak sa sahig na parang dahon. Ngunit ang bigat nito'y parang batong bumagsak. Nang hina ang kanyang mga binti. Naabutan siya ni Manuel sa tamang oras, sinalo siya sa braso habang bumibigay ang kanyang mga tuhod. Nakatingin si Jocelyn sa litrato, nakaukit ang sindak sa kanyang mukha. Kitang-kita roon ang pagpasok niya sa klinika. Mataas ang anggulo at naka-zoom in, sobrang lapit na nahuli pati ang pagod sa kanyang mukha. Nandoon siya, bulong ni Jocelyn, halos pabulong lang. Sinundan niya tayo, pinanood niya tayo. Lorena! Sigaw ni Manuel habang sinusuportahan pa rin si Jocelyn. Lorena, halika ngayon! Lumabas ang kasambahay mula sa kusina, basa pa ang mga kamay sa paghuhugas ng pinggan. Nang makita niyang nanginginig si Jocelyn, mabilis siyang lumapit, nabahala. Anong nangyari? Pakiusap, dalhin mo siya sa kwarto. Ilak mo ang lahat ng pinto at bintana. Pagmamadaling sabi ni Manuel, huwag mo siyang iiwan.
Hindi na nagtanong si Lorena. Marahan niyang inalalayan si Jocelyn at inakay palayo. Nanatili si Manuel sa may pintuan, nakatitig sa litrato na parabang nakalalason. Sinundan sila ng kanyang ina, nag-abang, nanonood. Kumuha ng litrato at iniwan ito sa harap ng pinto nila. May kasamang banta na pilit na tinatakpan bilang mensahe. Parang sinasabi niya, nakikita kita. Lagi kitang binabantayan, hindi ka ligtas. Nanginginig ang mga daliri ni Manuel habang kinuha ang telepono at tinawagan si Ricardo. Nilabag niya ang restraining order, sabi ni Manuel agad nang sagutin ng abogado. Sinundan niya kami sa klinika, kumuha siya ng litrato ni Jocelyn at iniwan sa harap ng pinto namin, may kasamang mensahe. Huwag mong hahawakan ng kahit ano, agad na tugon ni Ricardo. Magpapadala ako ng tao para kunin iyon. Hihiling tayo sa korte na higpitan ng restraining order. Stalking ito, Manuel. Harassment. Lumalala na siya. Alam ko, sabi ni Manuel. Naglalakad pabalik-balik habang lalo pang bumibigat ang kaba. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At ano nga ba ang gusto niya? Tanong ni Ricardo. Sumulyap si Manuel sa kwarto kung saan marahil nakahiga si Jocelyn, yakap ang tiyan sa takot. Takot sa banta na wala pang malinaw na hugis o hangganan. Gusto niyang wasakin si Jocelyn, gusto niyang pagdudahan ko siya, gusto niyang hilahin ako pabalik sa kontrol niya na parang ako pa rin ang masunuring maliit na batang hawak niya. Kung ganun, huwag mong hayaang manalo siya, kalmado ngunit mariing sabi ni Ricardo. Idokumento niyo ang lahat, siguraduhin mong ligtas si Jocelyn at hayaan mong ako ang humawak ng legal na laban. Ngunit matapos ang tawag, naupo si Manuel sa katahimikan. Hindi kayang pigilan ng mga papel na utos ang isang tulad ni Morena. Ramdam niya ang bigat ng kawalang-kaya na dumidiin sa kanya. Ano pa ba ang kailangan para tumigil siya? Umakyat siya sa itaas, isa-isang hakbang, mas bumibigat ang pakiramdam sa bawat pag-akyat. Nang buksan niya ang pinto ng kwarto, nakita niya si Jocelyn na nakaupo sa gilid ng kama. Nasa tabi niya si Lorena, hawak ang kanyang kamay. Hindi pa po siya kumakain, mahinahong sabi ni Lorena, simula kagabi. Hindi ko kaya, bulong ni Jocelyn patag ang boses. Tuwing susubukan ko, nasusuka ako. Umupo si Manuel sa tabi niya at hinawakan ang isa niyang kamay. Pakiusap, mahal. Kailangan mong kumain para sa anak natin. Humarap si Jocelyn sa kanya na tila walang laman ng tingin. Alam niya kung nasaan tayo, sinundan niya tayo. Wala lang ibig sabihin ang papel na yan, susundan niya tayo lagi, magmamatsyag at balang araw. Nabasag ang boses niya. Balang araw ano? Mahinahong tanong ni Manuel. Balang araw gagawa siya ng mas masama at walang maniniwala sa akin. Ako lang yung emosyonal na asawa. Yung dramatikong manugang laban sa nanay mo na ang tingin ng lahat ay matatag at kagalang-galang. Wala na siyang kapangyarihan, sabi ni Manuel, sinusubukang pagaanin ng loob niya. Naniniwala sa iyo si Lorena, naniniwala sa iyo si Dr. Beatrice, naniniwala sa iyo si Ricardo, at naniniwala ako sa iyo. Pero paano ang pamilya mo? Tanong ni Jocelyn at nabasag ang boses niya. Ang mga pinsan mo, si Tita Angelina, maniniwala ba sila sa akin? Hindi sumagot si Manuel dahil totoo, hindi niya alam. Laging malapit si Tita Angelina kay Morena, ang nakababatang kapatid ng kanyang ama. Hinahangaan niya si Morena, umaasa sa kanya at tinitingala bilang ulo ng pamilya. Kung painumin siya ni Morena ng kasinungalingan tungkol kay Jocelyn, magtatanong ba siya o tatanggapin na lang na totoo? Biglang tumunog ang landline, ang matinis nitong tunog ay humiwa sa katahimikan. Tumayo sana si Lorena pero naunahan siya ni Manuel. Hello, Manuel dear, kanina pa kita sinusubukang tawagan. Si Tita Angelina iyon, sobrang saya ng boses niya, masyadong maayos, masyadong pulido, kumirot ang sikmura ni Manuel. Tita Angelina, tumawag ang nanay mo kaninang madaling araw, mabilis niyang dugtong.
Sobrang balisa niya. Sinabi niyang may malaking hindi pagkakaunawaan sa inyo at pinipigilan daw siya ni Jocelyn na makausap ka. Totoo ba yun? Nandun na ang bitag. Hindi, tita, hindi iyon totoo. Hindi ito simpleng hindi pagkakaintindihan at hindi ako pinipigilan ni Jocelyn na makipag-usap kahit kanino. Sinabi niyang masyado raw emosyonal si Jocelyn, na mali lang daw ang pagkaintindi niya sa ilang sinabi ni Morena at ngayon, binabaligtad ka na niya laban sa sarili mong ina. Tita Angelina, maingat na sabi ni Manuel, kilala mo ako buong buhay ko. Naging tao ba akong padalos-dalos magdesisyon? May sandaling katahimikan. Hindi, syempre hindi. Kung ganon, pakiusap maniwala ka sa akin, hindi ito simpleng miscommunication, pang-aabuso ito, totoo ito. Nilampasan ng nanay ko ang hangganang hindi na dapat lampasan. Paano mo nasasabi iyan tungkol sa kanya? Lahat isinakripisyo niya para sa'yo. Alam ko at nagpapasalamat ako, pero hindi iyon lisensya para saktan ang asawa ko, para ilagay sa panganib ang anak ko. Ay Manuel, parang sobra naman yan. Sinabi niyang sana magmana sa itsura ni Jocelyn ang anak natin para pagsisihan ko. Binuhusan niya ng tubig ang buntis kong asawa. Nag-iwan siya ng pasa sa mga pulso niya at binantaan niyang aagawin ng baby bago pa man ito ipanganak, tahimik sa kabilang linya. Tita, patuloy ni Manuel, mas malambot na ang boses. May anak ka, isipin mo siya. Isipin mong may gumagawa niyan kay Julia. Gugustuhin mo bang manahimik ang asawa niya dahil pamilya ang dahilan? Bumalik ang boses ni Angelina, nanginginig at mahina. Manuel, sinabi ba talaga ni Morena ang mga bagay na iyon? Oo, at nakita iyon ni Lorena. Lahat, matagal siyang nanahimik dahil sa takot. Pero ngayon, nagsasalita na siya. Mahabang katahimikan, pagkatapos nabasag ang boses ni Tita Angelina. Sinabi ng nanay mo na minamanipula ka raw ni Jocelyn, na dramatiko siya, na kontrolado ka niya. At naniwala ka agad ni hindi mo man lang ako tinawagan. Pamilya siya sa loob ng 40 taon, Manuel. Akala ko kilala ko siya. Akala ko rin, mahina at masakit na sabi ni Manuel, pero baka hindi ko lang talaga nakita ang totoo. At sa kabilang linya, nagsimulang umiyak si Tita Angelina. Pasensya ka na, Manuel. Mahina at malumanay na sabi ni Tita Angelina. Dapat tinawagan muna kita. Dapat pinakinggan ko muna ang magkabilang panig bago ako humusga. Salamat at nakikinig ka ngayon, tahimik na tugon ni Manuel. Ano ang magagawa ko para makatulong? Tanong niya at nagulat si Manuel. Ibig mong sabihin yan? Oo, sabi niya, mahal na mahal ka ng tatay mo. Kung buhay pa siya, alam kong gugustuhin niyang protektahan kita at ang pamilya mo. Kaya sabihin mo, anong kailangan mo? Napatingin si Manuel kay Jocelyn, nakapulupot sa kama. Nasa tabi niya si Lorena, marahang hinahaplos ang buhok niya na parang isang ina na umaaliw sa takot na bata. Kailangan kong tumigil na ang mga tao sa bulag na paniniwala sa bersyon ng nanay ko, sabi ni Manuel. Kailangan kong maramdaman ni Jocelyn na ligtas siya muli. At kapag dumating ang anak naming babae, gusto kong lumaki siyang napapalibutan ng mga taong nagmamahal sa kanya, mga taong naniniwala sa kanya, hindi yung mga taong pabulong na pag-uusapan kung anak ko ba talaga siya. Sinabi niya talaga yon? Tanong ni Tita Angelina, horrified. Na hindi sa'yo ang baby? Binantaan niyang kwestiyunin ang pagiging ama ko. Kumpirma ni Manuel. Nag-text siya na nakausap na raw niya ang mga abogado tungkol doon. Diyos ko, mahabang katahimikan. Manuel, tatawagan ko ang pamilya, sabi ni Angelina, tumigas ang boses. Ang mga pinsan mo, lahat, sasabihin ko sa kanila kung ano talaga ang nangyari. At kapag ipinanganak na ang anak mo, nandoon ako. Ako ang magiging pinakamahusay na lola tiyahin na pwedeng meron siya. Nangangako ako. Nang ibaba ni Manuel ang telepono, nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa. Sa wakas,
May isang tao sa pamilya niya ang tumatayo sa tabi nila. Pero sandali lang yon, tumunog ang buzzer ng gate. Mabilis na tumakbo si Manuel sa bintana at sumilip sa labas. May kotse sa labas ng bakod at paglabas mula roon ay isang mukhang agad niyang nakilala. Si Gloria, pinakamalapit na kaibigan ng kanyang ina. Ang babaeng laging kasama ni Morena sa mga lansyon at charity gala. May dala siyang kamera na pang-propesyonal. Hindi bulong ni Manuel, kumalat ang kaba sa dibdib niya na parang apoy. Itinaas ni Gloria ang kamera at nagsimulang kumuha ng litrato. Sa harap ng bahay, sa hardin, sa mga bintana. Pagkatapos kinuha niya ang telepono at nagsimulang mag-video. Hindi marinig ni Manuel ang sinasabi niya mula sa itaas, pero alam na niya. Ipinadala siya ni Morena para gumawa ng ebidensya, para bumuo ng kaso, para maghulma ng kwento. Hindi na nag-aksaya si Manuel ng oras. Bumaba siya ng mabilis at biglang binuksan ang pinto. "Umalis ka sa property na to!" sigaw niya papunta sa gate. "Ngayon, pribadong ari-arian ito. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis." Kalmadong ibinaba ni Gloria ang kamera. Hindi siya natinag. "Manuel, darling," makinis niyang sabi, "nagdodokumento lang ako ng kondisyon kung paano ipinagkakait nang hindi makatarungan kay Morena ang paglapit sa apo niya. Magiging kapaki-pakinabang ito kapag umabot sa korte. Ang makikita ng korte," singhal ni Manuel, "ay isang restraining order na inilabas matapos saktan ang buntis kong asawa. Makikita nito ang mga litrato ng mga pasa, ang medical records ng mataas na blood pressure at trauma. Napangiti si Gloria ng mahigpit at mapait. O makikita nito ang isang babaeng binabaligtad ang asawa laban sa inang nagpalaki sa kanya. Depende iyon kung sino ang mas magaling magkwento, hindi ba? At iyon na nga, hindi ito tungkol sa katotohanan. Hindi ito tungkol sa patas, tungkol ito sa kung sino ang mas marunong mag-ikot ng salaysay. At si Morena, may dekada ng pangalan sa lipunan, mga tapat na kaibigan, makinis na impluensya. Eksperto siya sa itsura at impresyon. Ano ang meron sina Manuel at Jocelyn? Ang katotohanan at ilang taong handang magsabi nito. Sapat ba iyon? Pumasok muli si Manuel at isinara ng malakas ang pinto. Saka inilak. Umalingaw-ngaw ang tunog na parang babala. Umakyat siya, masikip ang dibdib, mabigat ang puso. Sa kwarto nakatayo si Jocelyn sa bintana, nanonood. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakatingin sa ibaba. "Mananalo siya," sabi niya, ubos na ang pag-asa sa boses. "Alam ng nanay mo kung paano baluktutin ang lahat. Matagal na niyang ginagawa to, mas matagal pa kaysa sa buhay natin. Marunong siyang magpaniwala ng mga tao. Hinding-hindi siya mananalo," sabi ni Manuel. Pero kahit sinasabi niya iyon, kulang ang paninindigan sa boses niya. Humarap sa kanya si Jocelyn at ang nakita ni Manuel sa kanyang mga mata ang mas kinatakutan niya kaysa kahit anong legal na banta. Pagsuko. "Manuel," sabi niya matatag pero hungkag ang boses, mahal kita ng buong buo. Pero hindi ko kayang palakihin ang anak natin sa gitna ng isang digmaan. Hindi ko kayang dalhin siya sa mundong ito ang magiging realidad niya." "Ano ang sinasabi mo?" "Sinasabi kong baka dapat umalis muna ako kahit sandali lang hanggang humupa ito, hanggang ang nanay mo..." "Wag." Sa dalawang hakbang, nakalapit si Manuel at marahang hinawakan siya sa balikat. "Huwag, Jocelyn. Yan ang gusto niya. Gusto niyang sumuko ka. Gusto niyang maniwala kang ikaw ang sanhi ng gulo, na ikaw ang sumisira sa pamilya." "Pero ako nga ang problema," iyak ni Jocelyn, umaagos ang luha. "Kung wala ako rito, wala sana ito. Ikaw at ang nanay mo." "Kung wala ka rito," putol ni Manuel, nababasag ang boses sa emosyon. "Hindi ako mabubuhay. Manhid ako. Walang laman. Hungkag sa loob." "Iniligtas mo ako, Jocelyn," bulong ni Manuel. Marahang kinupkop ang mukha niya sa pagitan ng mga kamay. "Ipinakita mo sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal.
Binigyan mo ako ng anak na babae. Binigyan mo ako ng layunin. Binigyan mo ako ng dahilan para maging lalaking gusto kong maging. Lumapit siya, nakatitig sa kanyang mga mata. At kung hindi iyon matanggap ng nanay ko, kung mas pipiliin niyang wasakin ang lahat kaysa magpatawad, pipiliin kita. Palagi, sa bawat pagkakataon. Bumagsak si Jocelyn sa kanya, humahagulgol sa dibdib niya. Sa labas, nanatili si Gloria malapit sa bahay, tahimik na kumikislap ang kamera, kumukuha ng mga larawan. Gumagawa ng salaysay na sa lalong madaling panahon ay ibubulong sa mga courtroom at kusina ng pamilya. Pinipino niya ang kwentong hindi totoo, pero paniniwalaan. Lumala ang digmaan at ramdam ni Manuel, hindi ito mabilis o madali. Baka nga hindi ito laban na maaari nilang mapanalunan, pero hindi naging opsyon ang pagsuko. 3 araw ang lumipas sa katahimikang mas parang bitag kaysa kapayapaan. Walang mensahe mula kay Morena, walang bagong litrato, walang biglaang paglitaw, wala. At iyon ang mas nakakatakot kay Manuel kaysa sa kahit anong harapang komprontasyon. Nanatili si Jocelyn sa kwarto, halos hindi nagsasalita, halos hindi kumakain. Hindi siya natutulog kung wala si Manuel sa tabi niya. Kahit ganon, putol-putol ang tulog niya dahil sa takot at biglang pagbangon. Ilang beses sa isang araw umaakyat si Lorena na may dalang pagkain na halos hindi natitikman. 2 beses tumawag si Dr. Beatrice, hinihikayat si Jocelyn na pumunta para magpa-check up. Pero tumanggi siya sa parehong pagkakataon. Paano kung bitag? Bulong niya. Paano kung naghihintay siya roon, nanonood? Hindi ko kaya, Manuel. Hindi ko kaya. Walang maibigay si Manuel na tunay na nakaaaliw, kundi ang parehong hungkag na mga salita. Ayos din ang lahat. Ni siya mismo, hindi na sigurado kung naniniwala pa siya roon. Sa ika-4 na umaga, habang nakaupo si Manuel sa study, sinusubukang magtrabaho, ngunit bigong mag-focus, marahang kumatok si Lorena sa pinto. Mr. Manuel, sabi niya, masikip ang boses sa pag-aalala. May babae po sa pinto. Sabi niya, social worker daw po siya. Biglang nanlamig ang katawan ni Manuel. Mabilis siyang bumaba ng hagdan. Sa frosted glass, nakita niya ang isang babaeng nasa edad. Maayos ang bihis, may hawak na clipboard. May ID na panggobyerno na nakasabit sa leeg. Pagbukas niya ng pinto, binati siya ng babae ng profesional na ngiting sanay na sanay. Magandang umaga, ako si Denise Reyes mula sa Social Services. May natanggap kaming anonymous report tungkol sa posibleng panganib sa isang buntis na nakatira sa address na ito. Maaari ba akong pumasok? Parang bumagsak ang puso ni Manuel sa sikmura niya. Ginawa na niya. Nagsumite ang nanay niya ng report. Report? Tanong niya, pinipilit panatilihing kalmado ang boses. Anong klaseng report? Sumulyap si Denise sa clipboard. Ayon sa report, may buntis na babae raw dito na pinipigilan laban sa kanyang kalooban, na pinagkakaitan siya ng access sa pamilya niya, na may palatandaan ng posibleng domestic abuse. Nanginig ang panga ni Manuel. Iyon ay wala sa katotohanan, sabi niya, kumukulo ang galit na pilit pinipigil. Nandito ang asawa ko dahil gusto niya, dahil hindi siya ligtas sa labas. Tumigil siya dahil paano niya ipapaliwanag ng hindi eksaktong tunog tulad ng nasa report? Paano niya sasabihing inistok kami ng nanay ko nang hindi magmumukhang baliw? Naiintindihan kong mahirap ito, mahinahong sabi ni Denise, halatang sanay sa tensyon. Pero ayon sa protocol, kailangan kong makausap ang babaeng tinutukoy, mag-isa. 8 buwan siyang buntis, sabi ni Manuel. Nasa matinding emosyonal na hirap siya. Hindi ba pwedeng ibang paraan? Ang pinakamainam na paraan para makumpirmang ligtas siya ay kausapin ko siya ng pribado, kalmado niyang tugon. Kung maayos ang lahat, mabilis itong matatapos. Wala siyang pagpipilian kapag tumanggi siya, lalo lang silang magmumukhang kahina-hinala.
Inakyat ni Manuel si Denise, bawat hakbang ay parang hatol. Sa labas ng pinto ni Jocelyn, huminto siya at marahang kumatok. "Jocelyn," tawag niya, "ako to, may taong kailangang makausap ka sandali." Mahina at nanginginig ang boses ni Jocelyn sa kabila. "Sino?" "Isang social worker," marahang sabi ni Manuel. Sagutin mo lang ang mga tanong niya. Pakiusap." Binuksan niya ang pinto. Nakaupo si Jocelyn sa kama, isang kamay nakapatong sa namamagang tiyan. Namutla siya nang makita ang hindi pamilyar na babae. "Hello, Jocelyn," sabi ni Denise sa mainit at nakapagpapakalma na boses. "Mula ako sa social services, may ilang tanong lang ako. Ayos lang ba?" "Wala akong ginagawang mali," bulong ni Jocelyn, nanlalaki ang mga mata. "Walang umaakusang may mali kang ginawa," mahinaong sabi ni Denise. "Nandito lang kami para masigurong okay ka." Lumapit sana si Manuel, pero itinaas ni Denise ang kamay. "Kayo muna sa labas, sir. Kaming dalawa lang, Jocelyn. Standard procedure ito." Napuno ng luha ang mga mata ni Jocelyn. "Manuel, huwag mo akong iwan." "Nasa labas lang ako," sabi niya. "Ilang minuto lang, hindi ako aalis." Pag-click ng pinto sa likod niya, sumandal si Manuel dito, pilit na nakikinig. "Jocelyn," narinig niyang sabi ni Denise. Sabi sa report, "Pinipigilan ka raw dito laban sa gusto mo. Totoo ba yon?" "Hindi," sagot ni Jocelyn. "Nandito ako dahil mas ligtas ako rito kaysa kahit saan." "Pero sabi sa report, isolated ka raw, na wala kang contact sa pamilya mo. Dahil..." Nagatubili si Jocelyn, nabasag ang boses. "Dahil inistok ako ng nanay ng asawa ko. Hinaharas niya ako ng ilang buwan. Gusto niyang agawin ang baby ko. Pinagbaligtad niya ang mga tao laban sa akin. Natatakot akong lumabas." Lumambot ang boses ni Denise. "Nandito ako para tumulong. Ituloy mo lang." At nagpatuloy si Jocelyn. Sa lakas na hindi na narinig ni Manuel sa kanya, sa loob ng ilang araw, ikinwento niya ang lahat. Ang harassment, ang mga banta, ang litrato, ang mga akusasyon, ang takot na hindi siya pinatutulog. Iniladlad niya ang lahat. Pagkalipas ng 15 minuto, bumukas ang pinto. Lumabas si Denise. Iba na ang mukha niya ngayon. Wala na ang maingat na profesionalismo. Ang ekspresyon niya ay seryoso, maawain, at higit sa lahat, nag-aalala. Hindi na ito basta case file. Totoo na ito, nagbago ang ekspresyon ni Denise. Nandoon pa rin ang kalmadong profesionalismo, pero ngayon may patong na tahimik na galit. "Mr. Manuel," sabi niya, matalim pero kontrolado ang tono, "maaari ba kitang makausap ng pribado?" Tumango si Manuel at sinundan siya pababa. Sa sala, isinara ni Denise ang clipboard niya ng may matigas na snap. Takot na takot ang batang babaeng nasa itaas. Ang mga sinabi niya sa akin, kung kalahati man lang doon ang totoo, malubhang emosyonal na pang-aabuso at harassment iyon. "Totoo ang lahat," walang pag-aalilangang sagot ni Manuel. "May medical records kami, testimonya ng saksi at mga litrato ng mga pasa. Kung ganon, bakit wala pang formal na police report?" "Meron na," sabi ni Manuel. "Nag-file ako 4 na araw na ang nakalipas, kasama ang request para sa restraining order. Aktibo na iyon mula noon." May isinulat si Denise sa kanyang notes at ang sinasabing ng aabuso ay, sino? "Ang nanay ko," patag na sagot ni Manuel. Huminto siya, gulat na gulat. "Ang nanay mo ang gumawa ng original report, yung dahilan kung bakit ako napunta rito." "Hindi ko mapapatunayan," sabi ni Manuel, "pero oo, sigurado akong siya iyon." Tumilim ang mukha ni Denise. May masamang intensyon yan. Ang pag-file ng peking report na ganyan ay isang kriminal na paglabag. Huminga siya ng malalim, halatang pinipigilan ng inis. "Isasara ko ang kasong ito bilang unfounded, pero magbubukas ako ng bagong file batay sa isiniwalat ni Jocelyn. Irerekomenda ko ang agarang psychological support. Halos nasa punto na siya ng pagkaputol.
Nang umalis si Denise, mabilis na umakyat si Manuel. Natagpuan niya si Jocelyn sa banyo, nakaupo sa sahig, sumusuka dahil sa stress. Mabibilis at putol-putol ang mga hikbi niya, nanginginig ang buong katawan. "Umalis na siya?" tanong ni Jocelyn sa pagitan ng hingal. "Umalis na," bulong ni Manuel. Lumuhod sa tabi niya at naniwala siya sa iyo, naniwala siya sa bawat salita. "Pero hindi pa ito tapos," sabi ni Jocelyn, hilaw ang boses. "Hindi pa tapos ang nanay mo. Mag-iimbento siya ng iba, panibagong kwento, panibagong kasinungalingan, panibagong paraan para saktan tayo." Tama siya, at alam iyon ni Manuel sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Kalaunan, tumunog ang telepono, si Tita Angelina. "Manuel, kailangan kitang bigyan ng babala," sabi niya. "Nag-oorganisa si Morena ng family lunch ngayong linggo." "So?" tanong ni Manuel. "Sinasabi niya sa lahat na nandun ka, na naayos na raw ang lahat, na umamin si Jocelyn na sobra lang daw ang reaksyon niya." "Ano?" Gulat na sabi ni Manuel. "Kasinungalingan yan." "Alam ko. Pero gumagawa siya ng salaysay. Sinasabi niyang tumawag ka raw sa kanya, nag-sorry, at si Jocelyn daw ay magpapaumanhin sa publiko dahil sa misunderstanding." Sumikip ang lalamunan ni Manuel. Kitang-kita niya kung paano nabubuo ang bitag. At kapag hindi ako pumunta, dahan-dahan niyang sabi, iikot niya ito. Sasabihin niyang hindi ako pinayagang pumunta ni Jocelyn, na ini-isolate niya ako sa pamilya, na minamanipula niya ako sa emosyon. "Tama, kaya ko sinasabi," tugon ni Angelina. "Manuel, kailangan mong pumunta. Hindi ko ilalapit si Jocelyn kahit saan sa kanya. Kung ganon, pumunta ka mag-isa at sabihin mo ang totoo ng malakas. Huwag mong hayaan siya ang humubog ng kwento habang tahimik ka." Ibinaling ni Manuel ang tawag at dumiretso kay Jocelyn. Nang sabihin niya ang lahat, tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos niyang matapos, blanko ang mukha niya. "Pumunta ka," mahinang sabi niya. Ano?" Napakurap si Manuel. Hindi kita iiwan." "Pumunta ka," ulit niya. "Dahil kung hindi, mananalo na naman siya. Gagawin kanyang mukhang mahinang anak na kontrolado ko. At ako ang magiging kontrabidang umagaw sa'yo mula sa pamilya mo. Hindi kita iiwan dito mag-isa. Mananatili si Lorena sa akin," kalmadong sabi ni Jocelyn. At nag-atubili siya sandali. "Tatawagan ko ang nanay ko. Hihilingin kong manatili siya rito ng ilang araw." Napatingin si Manuel sa kanya, hindi makapaniwala. Halos hindi na kinakausap ni Jocelyn ang sariling ina sa loob ng maraming taon. Matagal nang may lamat ang relasyon nila, lalo na matapos pakasalan ni Jocelyn ang lalaking sa tingin ng kanyang ina ay sobrang yaman mula sa ibang mundo. "Sigurado ka?" tanong ni Manuel. "Oo," sagot niya. "Kailangan ko rin ng kakampi. Isang taong nasa panig ko, isang taong hindi mananahimik kapag may masamang mangyari." Dumating ang linggo. Nagmaneho si Manuel papunta sa bahay ni Tita Angelina na may buhol sa sikmura. Alam na niya kung sino ang nandoon. Sa likod bahay, ginanap ang lunch sa ilalim ng malaking canopy. Pagpasok niya, biglang tumigil ang lahat ng usapan. Mga 10 tao ang nakaupo sa mahabang mesa. Mga pinsan, mga tiyuhin, mga matagal ng kaibigan ng pamilya. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. May ilan na mausisa, ang iba'y may pagdududa. At sa gitna ng lahat nakaupo na parang reyna, si Morena. Gumiti siya na parang panalo na. "Manuel, sweetheart," matamis niyang sabi habang tumatayo. "Masaya akong dumating ka. Nasaan si Jocelyn?" "Nasa bahay," sagot ni Manuel. "Kung saan siya ligtas, malayo sa'yo." Nanigas ang ngiti sa mukha ni Morena. "Manuel," makinis niyang sabi, "hindi ito ang lugar para sa tensyon. Nag-usap na tayo, tandaan mo, naayos na natin ang lahat." "Hindi," malakas na sabi ni Manuel, pinutol siya. "Hindi tayo nag-usap at lalong hindi natin naayos ang kahit ano. Nandito ako para itama ang kwento dahil alam ko ang mga sinasabi mo. May mga hingal,
May mga taong kumilos sa upuan, hindi komportable. Tuluyang nawala ang ngiti ni Morena. Manuel, pakiusap, wag mong gawin to. Hindi, sabi niya humarap sa buong mesa. Panahon na para marinig ng lahat ang katotohanan. Tumahimik ang buong lugar. Sinaktan ng nanay ko ang asawa ko. 8 buwan na siyang buntis. Binuhusan niya siya ng tubig. Nag-iwan ng mga pasa sa mga pulso niya. Sinigawan at ininsulto siya ng ilang oras habang nasa business trip ako. Nabigla ang katahimikan. May mga bulong-bulungan sa grupo. At pagkatapos, nag-file siya ng peking report sa social services na inaakusahan akong nananakit sa asawa ko. May social worker na pumunta sa bahay namin 4 na araw na ang nakalipas. Ininterrogate si Jocelyn sa kwarto namin na parang kriminal, para bang nawala ang lupa sa ilalim ni Morena. Sinabi niya sa mga tao na iniimbento lang ni Jocelyn ang lahat, patuloy ni Manuel, na hindi raw matatag ang isip ni Jocelyn na baka hindi pa nga raw akin ang baby. Ngayon may nagtataas na ng boses. Totoo ba yan? Ginawa niya yon? Si Jocelyn? Talaga? Matatag na tumayo si Manuel. Sinusubukan niyang baligtarin ang pamilyang ito laban sa amin at hindi ko hahayaang mangyari iyon. Tumayo si Morena, nanginginig na ngayon ang boses. Manuel, nalilito ka, minamanipula ka. Hindi, minanipula mo ako sa loob ng maraming taon, pero natatapos yan ngayon. Nag-file siya ng peking report sa social services. Malinaw na sabi ni Manuel, matatag ang boses. Sinabi niyang pinipigilan daw ang asawa ko laban sa kanyang kalooban. Nagpadala pa siya ng mga kaibigan para kunan ng litrato ang bahay ko para gumawa ng kunwari ebidensya. Kasinungalingan yan, sigaw ni Morena biglang tumayo. Nalilito siya, minamanipula siya. Si Jocelyn ang naglagay ng mga ideyang yan sa ulo niya. May ebidensya ako, kalmadong sagot ni Manuel. Medical records, mga saksi, mga litrato, mga mensahe, nakadokumento ang bawat paratang na binitiwan mo. Bumagsak sa ganap na katahimikan ang buong paligid at nandito ako ngayon para sabihin ng isang huling bagay. Tumingin si Manuel ng diretso sa kanyang ina. Pwede ninyong piliin kung sino ang paniniwalaan ninyo. Pwede kayong pumiling pumanig sa kanya o pumanig sa akin. Pero ang sino mang pipili sa panig niya ay pumipiling maging wala sa buhay ng anak kong babae. Hindi na siya naghintay ng sagot, humarap siya sa pintuan. Manuel! Sigaw ni Morena, nababasag ang boses. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Nanay mo ako. Dati, sabi ni Manuel nang hindi lumilingon, nanay kita hanggang sa pinili mong wasakin ang pamilya ko kaysa mahalin ito. Paglabas niya may mga yapak na sumunod, si Tita Angelina at 2 pinsan. Kami ang kasama mo, sabi ni Angelina, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Sa loob ng bahay, bumagsak si Morena sa upuan. Sa unang pagkakataon, nabasag ang matagal niyang dalang kasiguruhan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng maaaring mawala sa kanya. Nagmaneho si Manuel pauwi habang malakas ang kabog ng puso. 3 tao ang sumama sa kanya, 3 sa 10. Hindi ito ganap na tagumpay, pero patunay ito na may kapangyarihan pa rin ang katotohanan. Kahit matagal na itong natatabunan ng kasinungalingan at bulag na katapatan sa pamilya. Pagbukas niya ng pinto sa harap, sinalubong siya ng katahimikan. Walang boses, walang TV, walang tunog mula sa kusina. Jocelyn, tawag niya, ibinagsak ang susi sa mesa. Lumitaw si Lorena sa taas ng hagdan, maputla ang mukha, mapula ang mga mata. Sa isang iglap, alam ni Manuel na may mali. Anong nangyari? Nagmamadaling tanong niya. Nasaan si Jocelyn? Nasa kwarto. Mahinang sabi ni Lorena. Ayos siya sa katawan pero tumawag ang nanay niya. Bumagsak ang sikmura ni Manuel. Bakit? Dahil si Mrs. Morena ang tumawag muna sa kanya.
Parang suntok sa dibdib ang realisasyon. Siyempre, mabilis siyang pumasok sa kwarto at nakita si Jocelyn na nakapulupot sa kama, yakap ang unan, blangkong nakatitig sa pader, ni hindi siya lumingon pagpasok niya. "Jocelyn, mahal ko?" Sabi ng nanay ko, kahihiyan daw ako, patag at malayong boses ni Jocelyn, na alam daw niyang mangyayari ito, na ang pagpapakasal ko sa taong mas mataas sa kinalalagyan ko ay magdadala lang ng gulo, na dapat nanatili na lang daw ako kung saan ako nabibilang. Humigpit ang kapit ni Manuel sa doorframe hanggang pumuti ang mga buko niya. Umiiyak siya sa telepono. Patuloy ni Jocelyn, hindi pa rin siya tumitingin. Sabi niya, inagaw ko raw ikaw sa pamilya mo, na manipuladora ako, na ginagamit ko raw ang baby para kontrolin ka, at saka halos pabulong, at naniwala siya, ang sarili kong nanay naniwala sa kanya. "Jocelyn, mag-isa ako." Sa wakas sumarap siya, walang laman ang mga mata niya, at iyon ang pinakanakakatakot. "Wala ako sa pamilya mo, wala rin ako sa akin. Ikaw at si Lorena lang ang meron ako, at paano kung may mangyari sa'yo? Paano kung mapagod ka sa digmaang ito? Ano na ang matitira sa akin?" "Ako," sabi ni Manuel, umupo sa tabi niya, "palagi akong nandito. Hindi ako aalis. Hindi ako susuko." "Sinasabi mo yan ngayon," bulong ni Jocelyn. "Pero hindi titigil ang nanay mo. Sisirain niya ang pangalan mo, ang trabaho mo, ang buhay mo, at balang araw," nabasag ang boses niya, "balang araw titignan mo ako at ang anak natin at iisipin mong hindi ito sulit." "Kailanman hindi," mariing sabi ni Manuel. "Paano ka sigurado?" Marahan niyang hinawakan ang mukha ni Jocelyn, pinilit siyang tumingin sa kanya. "Dahil tuwing umaga, gumigising ako at pinipili kita at patuloy kitang pipiliin araw-araw sa natitirang buhay ko." Pumikit si Jocelyn, tuloy-tuloy ang luha. Pagod na ako, Manuel. Sobrang pagod na akong lumaban." "Alam ko," bulong niya, "pero hindi mo na kailangang lumaban mag-isa." Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Kumunot ang noo ni Manuel. Wala silang inaasahan. Binuksan ni Lorena ang pinto. Ilang segundo lang, umalingaw-ngaw ang boses niya sa itaas. "Mr. Manuel, pulis po!" Nanlamig ang dugo ni Manuel. Mabilis siyang bumaba at nakita ang dalawang pulis sa may entrada, isang lalaki at isang babae, parehong seryoso. "Manuel Peralta," tanong ng babaeng pulis. "Opo, may search and seizure warrant kami kaugnay ng report tungkol sa unlawful confinement at domestic violence." Parang umikot ang silid. "Ano?" gulat na sabi ni Manuel. "Imposible yan. May social worker nang nag-imbestiga. Sinara niya ang kaso." "May panibagong report kaming natanggap," sabi ng pulis. "Na-file 2 oras na ang nakalipas." 2 oras? Eksaktong oras na nasa family lunch si Manuel at inilantad si Morena sa publiko. Gumanti siya agad. 8 buwan nang buntis ang asawa ko," maingat na sabi ni Manuel. "Nasa matinding emosyonal na hirap siya. Kailangan ba talaga ito ngayon?" "Procedure po ito, sir. Kailangan naming i-verify ang tirahan at makausap ang sinasabing biktima. Sasabihin niyang nandito siya dahil gusto niya," sabi ni Manuel. "Walang krimen. Umatras siya, wala siyang pagpipilian." Umakyat si Lorena para kunin si Jocelyn. Nang bumaba si Jocelyn ng dahan-dahan, isang kamay nakakapit sa railing, lumambot ang ekspresyon ng 2 pulis. Nakapajama siya, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata at namamaga ang mukha sa kaiiyak. "Ma'am," mahinahong sabi ng babaeng pulis, "ako si Sergeant Mendoza. Pinipigilan po ba kayo rito laban sa kalooban ninyo?" "Hindi," tahimik pero matatag na sagot ni Jocelyn. "Tahanan ko ito." Sinasabi sa report na pinipigilan kayo ng asawa ninyo na umalis, na makipag-ugnayan sa pamilya at may palatandaan ng pisikal na pananakit. "Wala siyang pananakit," sabi ni Jocelyn. "Ang tanging sugat ko ay galing sa nanay niya. May medical documentation na nagpapatunay."
Nagpalitan ng tingin ng dalawang pulis. Ang biyenan ninyo? Tanong ng lalaking pulis. At muli, kinailangang sabihin ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, si Jocelyn ang nagkwento. Nanginginig ang boses niya pero hindi siya tumigil. Inisa-isa niya ang bawat insulto, bawat banta, bawat pananakot. Ikinuwento niya ang takot, ang pagiging inistalk, ang pagkuwestiyon sa kanyang katinuan. Pagkatapos niyang matapos, tumigas ang ekspresyon ni Sergeant Mendoza. May restraining order ba kayo laban sa babaeng ito? Opo, sabi ni Manuel, iniabot ang mga papeles. Nilabag na niya ito. Bakit hindi na i-report ang paglabag? Huminga ng malalim si Manuel, kinuskos ang mukha. Sinubukan kong protektahan ang asawa ko sa mas dagdag pang trauma, amin niya. Pero ngayon naiintindihan ko na mas pinalala lang ng pananahimik ang lahat. Inakala niyang kahinaan ng pananahimik nila. Isinara ni Sergeant Mendoza ang kanyang notebook ng eksakto at mariin. Ilalagay ko ang report na ito bilang malicious, pero kailangan ninyong i-file ng opisyal ang paglabag sa restraining order. Kailangang maitala iyon. Dahil kung magpatuloy pa siya, maaari na kaming umusad patungo sa pag-aresto. Pag-alis ng mga pulis, bumagsak si Jocelyn sa sofa. Ilang beses pa, bulong niya. Ilang beses ko pang kailangang magpaliwanag, patunayan na hindi ako kontrabida. Gusto ko lang ng katahimikan. Lumuhod si Manuel sa harap niya at marahang hinawakan ng kanyang mga kamay. Ito na ang huli, ipinapangako ko. Simula ngayon, susundin natin ang lahat ayon sa batas. Ire-report natin ang bawat peking paratang, bawat banta, bawat paglabag. Sa tingin mo titigil siya? Tanong ni Jocelyn, pagod na pagod. Ipapakita nito sa kanya na hindi na tayo madaling target. Inilapat ni Jocelyn ang kamay sa kanyang tiyan kung saan malakas na sumisipa ang kanilang sanggol. Hindi siya mapakali, sabi niya. Nararamdaman niya ang lahat. Kung ganon, bigyan natin siya ng kapayapaan, sagot ni Manuel. Simula ngayon. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Ricardo. Kailangan kita rito. Ngayon din, ipafile natin ang lahat. Bawat banta, bawat maling report, at magsasampa tayo ng kaso. Matagal ko nang hinihintay ang tawag na yan, sagot ni Ricardo. Darating ako sa loob ng 20 minuto. Habang naghihintay, umupo si Manuel sa tabi ni Jocelyn sa sofa at niyakap siya ng mahigpit. May kailangan akong sabihin sa'yo, mahinang sabi ni Jocelyn. Ano yon? Tumawag si Dr. Beatrice habang wala ka. Gusto niya akong i-admit sa ospital. Bukas. Nanigas si Manuel. I-admit ka? Bakit? Sabi niya masyadong mataas ang blood pressure ko. Pwedeng magdulot ng maagang panganganak ang stress. Sa tingin niya, mas ligtas kung manatili ako sa ospital, minomonitor, hanggang manganak. Gaano na lang katagal? 3 linggo, pero sa tingin niya, hindi ko kakayanin hanggang dun kung walang tulong. Mahigpit siyang niyakap ni Manuel. Kung ganon pupunta ka, dun ka magiging ligtas. At sasama ako, hindi kita iiwan. Paano ang trabaho mo? Bahala na ang trabaho. Ikaw at ang anak natin ang prioridad. Pumasok si Lorena sa sala, may dalang tray. Mrs. Jocelyn, kailangan niyo pong kumain kahit kaunti. Nagluto po ako ng magaan na sopas. Salamat, Lorena, sabi ni Jocelyn. Nanginginig ang mga kamay habang tinatanggap ang mangkok. Lorena, biglang sabi ni Manuel, kung umabot man ito sa korte, handa ka bang tumistigo laban sa nanay ko? Hindi nag-atubili si Lorena. Oo, gagawin ko. Kailangang managot ang babaeng iyon sa ginawa niya. Dumating si Ricardo makalipas ang 30 minuto kasama ang 2 assistant at lahat ng kailangang kagamitan para sa pagre-record ng mga salaysay. Sa loob ng 3 oras, idinokumento nila ang lahat. Bawat mensahe, bawat banta, bawat pagbisita, buong tapang na nagbigay ng testimonya si Lorena. Isinama nila ang medical records, mga litrato, kopya ng restraining order, screenshots ng mga mensahe,
at ang nagbabantang litrato na iniwan sa harap ng pinto. Sapat na sapat ito para sa isang criminal case, sabi ni Ricardo. Harassment, defamation, false reporting. Maaari rin kayong magsampa ng kaso para sa emotional damages. Ayoko ng pera niya, sabi ni Jocelyn. Gusto ko lang siyang mawala sa buhay namin. Kung ganon, hihiling tayo ng permanent restraining order, tumango si Ricardo. Kapag nilabag pa niya yon, kulong na siya. Kinagabihan tinulungan ni Manuel si Jocelyn mag-empake para sa ospital. Mga komportabling damit, paborito niyang kumot, isang nobela. Ang maliit na damit pangsanggol na binili nila ilang buwan na ang nakalipas. Natatakot ako, sabi ni Jocelyn habang tinutupi ang nightgown. Paano kung may mangyaring masama? Paano kung masyado siyang maaga? Ayos lang siya. Bawat sandali kanilang babantayan at kung may mangyari man, kikilos agad ang mga doktor. At kung magpakita si Morena roon, kinuha ni Manuel ang telepono. Sasabihin ko sa security, ipapadala ko ang litrato niya, hindi siya makakalapit kahit kailan. Nang matapos ang pag-empake, humiga silang magkatabi, nakapatong ang kamay ni Manuel sa tiyan ni Jocelyn. Hi, prinsesa! Mahinang sabi niya, bukas pupunta ang mami mo sa lugar kung saan kayong dalawa ay magiging ligtas. At nandoon ako, ipoprotekta ko kayo pareho. Dahil kayo ang buong mundo ko, muling sumipa ang sanggol, malakas at tiyak. Napatawa si Jocelyn kahit may luha sa pisngi. Kilala niya ang boses mo. At sa kung anong paraan, pareho nilang alam, kilala na niya ang pagmamahal ng kanyang ama. Magkatabi silang natulog o sinubukang matulog. Madalas magising si Jocelyn nilalamon ng takot. Sa bawat pagkakataon, nandoon si Manuel. Bumubulong ng kalma, hawak ang kanyang kamay, paulit-ulit na sinasabing ligtas siya. Kinabukasan, naghanda si Lorena ng mainit na almusal. Kailangan po ni Mrs. Jocelyn ng lakas para sa mga susunod na araw. Habang kumakain sila, tumunog ang telepono ni Manuel. Unknown number, maingat niyang sinagot. Hello? Manuel, pamilyar ang boses pero halos hindi na makilala. Si Morena, basag, mahina. Kailangan kitang makausap, pakiusap. Wala nang dapat pag-usapan. 5 minuto lang pakiusap niya. Naiintindihan ko na, mali ako, lumabis ako. Tumingin si Manuel kay Jocelyn, namutla ang mukha nito sa marinig pa lang ang boses. Nire-record mo ba? Bulong niya. Tumango si Manuel, inilagay sa speaker ang tawag at pinindot ang record. Nakikinig ako, malamig na sabi ni Manuel. Nakikita ko na ngayon ang nagawa ko, kung paano kita nasaktan. At si Jocelyn, hindi ako makatulog, hindi ko kayang tingnan ang sarili ko. Kailangan kong humingi ng tawad. Tawad? Ulit ni Manuel. Pagkatapos ng lahat, ang mga kasinungalingan, ang stalking, ang mga peking police report? Alam ko, nanginginig ang boses ni Morena, hindi ko iyon deserve, pero nawala kita dahil natakot akong mawala ka. Humaba ang katahimikan. Maaari ko bang makita ang apo ko kapag ipinanganak na siya? Halos pabulong niyang tanong. Apo, itinaman ni Manuel, at hindi ngayon. Humagulgol si Morena. Hindi maliban kung patunayan mong nagbago ka, maring sabi ni Manuel. Magpapagamot ka. Susulat ka ng totoong paghingi ng tawad kay Jocelyn at titigil ka sa pagmamanipula para makabalik sa buhay namin. Gagawin ko ang lahat, pangako niya. Sumusumpa ako. Kung ganon, magsimula ka rito. Bawiin mo ang lahat ng peking report sa publiko. Aminin mo ang ginawa mo at pagkatapos, lumayo ka. Ilang buwan, baka taon pa. Mas maraming iyak at baka totoo yon, baka hindi. Pero alam ni Manuel na wala na itong halaga dahil tapos na siyang magsugal sa kapayapaan ni Jocelyn. Paalam nanay, sabi niya at ibinaba ang tawag. Tumingin siya kay Jocelyn, puno ng luha ang mga mata nito. Sa tingin mo sinsero siya? Tanong nito. Hindi ko alam, sagot ni Manuel. Pero hindi ko isasapanganib ang kaligtasan mo para malaman. Kinuha niya ang bag para sa ospital. Panahon na.
Amoy lavender at malinis na kumot ang silid sa ospital. Mahinang tumutunog ang mga makina. Nakahiga si Jocelyn sa adjustable bed, may mga monitor na nakabalot sa kanyang tiyan. 5 araw na ang lumipas at sa wakas, nagsisimula ng bumaba ang kanyang blood pressure. Hindi umalis si Manuel. Natulog siya sa fold-out chair, kumain ng pagkaing ospital at umaalis lang kapag may dalang malinis na damit si Lorena. Araw-araw itong dumadalaw, may dalang magasin at merienda. Isang hapon kumatok ang isang nurse at pumasok na may ngiti. Mr. Manuel, may bisita po kayo sa reception, si Tita Angelina. Tumingin siya kay Jocelyn. Tumango ito. Papasukin siya. Malugod siyang tinatanggap. Pumasok si Angelina na may mainit ng ngiti at malaking bag na puno ng prutas, mga magasin at isang maliit na pink na teddy bear. Kumusta ang magiging mommy? Tanong niya, hinalikan si Jocelyn sa noo. Mas maayos na, sagot ni Jocelyn. Sabi ng doktor, kung magtutuloy-tuloy ito, may pag-asang normal ang panganganak. Salamat sa Diyos, sabi ni Angelina umupo sa tabi ng kama. At ikaw naman, Manuel? Tanong ni Tita Angelina na may makahulugang tingin. Inaalagaan mo rin ba ang sarili mo? Mabuti naman po ako, Tita, sagot niya. Tumaas ang kilay ni Angelina. Mukha kang ilang araw nang hindi natutulog. Inabot niya ang bag at kumuha ng isang sobre. May dinala ako para sa iyo. Sa tingin ko dapat mo itong makita. Kinuha ni Manuel ang sobre at binuksan. Sa loob ay isang sulat kamay na liham. Nang makita niya ang pirma sa ibaba, napalundag ang kanyang puso. Morena, hiniling niyang ibigay ko sa iyo, paliwanag ni Angelina. Sabi niya, hindi mo sinasagot ang mga tawag niya at kailangan mong basahin ito. Tumingin si Manuel kay Jocelyn. Alam na agad nito kung ano iyon. Binuklat ni Manuel ang liham at binasa ng malakas. Manuel at Jocelyn, alam kong hindi ko karapat-dapat na basahin man lang ninyo ang mga salitang ito. Alam kong walang saysay ang anumang isulat ko matapos ang lahat ng sakit na naidulot ko. Pero kailangan kong subukan. Ginugol ko ang mga nakaraang araw na mag-isa, talagang mag-isa, sa unang pagkakataon matapos ang maraming dekada. At sa katahimikang yon, nakita ko kung ano na ang naging ako. Hinayaan kong ang takot kong mawala ang anak ko ay gawing isang taong halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Sinubukan kong protektahan ang isang mahalagang bagay pero sa halip, winasak ko ito. Binawi ko na ang mga peking report. Nagpost ako ng pampublikong paghingi ng tawad sa family group chat. Inaamin na nagsinungaling ako. Nagsimula na rin akong mag-therapy sa isang espesyalista sa lungkot at emosyonal na pagdepende. Dahil ang totoo, hindi ko kailanman napagdaanan ng maayos ang pagkamatay ng ama mo, Manuel. Kumapit ako sa iyo bilang huling sandalan at hindi ko na malayang sinasakal na palakita. Jocelyn, wala akong dahilan sa ginawa ko. Tinuring kitang banta sa halip na biyayang tunay kang nararapat. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ng anak ko. At sinubukan kong sirain iyon. Alam kong hindi ko karapat-dapat ang kapatawaran, pero umaasa akong balang araw mapagwagian ko ang karapatang maging bahagi ng buhay ng anak ninyo na maipakita sa kanya na nagbago ako, na kaya kong maging lola na karapat-dapat siya. Hindi ang bangungot na naging ako para sa inyo. Taos-pusong pagsisisi, Morena, naging tahimik ang silid. Si Jocelyn ang unang nagsalita. Sa tingin mo, totoo ang sinasabi niya? Hindi ko alam, amin ni Manuel. Tumingin siya kay Tita Angelina. Ikaw ang nakakita sa kanya? Ano sa tingin mo? Bumuntong hininga si Angelina. Hindi na siya makilala. Payat, pagod, kita ang uban. Walang makeup, walang maayos na anyo. Iba na siya, Manuel. Kung totoo man yon o desperasyon lang, hindi ko masabi. Pero may nagbago. Hindi sapat ang pagbabago, mahinang sabi ni Jocelyn. Hindi ibig sabihin noon ay ligtas na. Hindi ibig sabihin na ibababa natin ang ating bantay. Alam ko, sabi ni Manuel,
Tiniklop ang liham at ibinalik sa sobre. At hindi natin gagawin. Hindi ngayon, baka hindi kailanman. Pero itatabi ko ito, hindi bilang pangako, kundi bilang patunay na baka lang sinubukan niya. Nang gabing yon, nagsimula ng maramdaman ni Jocelyn ang unang senyales. Sa una, banayad ang mga contraction. Pagkatapos ay lumakas, mas madalas. Tinawagan nila si Dr. Beatrice na agad dumating at sinuri siya. Oras na, kalmado niyang sabi, paparating na ang baby. Maaga pa, sabi ni Manuel, mabilis ang tibok ng puso. Handa na siya at handa na rin tayo, maayos ang lahat. Ang sumunod na 6 na oras ay lumipas na parang ulap, halo ng takot at pag-asa, sakit at lakas. Hindi iniwan ni Manuel si Jocelyn kahit sandali. Hawak ang kanyang kamay, bumubulong ng lakas ng loob. Hinahalika ng kanyang noo sa pagitan ng mga contraction. Ang galing-galing mo, kinakaya mo, mahal. Hindi ko kaya, hingal ni Jocelyn sa gitna ng luha. Sobrang sakit. Kaya mo. Malapit na ang anak natin. Kaunti na lang. At pagkatapos, 3:42 ng madaling araw, sa isang tahimik at maulang Martes, umalingaw-ngaw ang isang iyak sa delivery room. Malakas, malinaw, napakaganda. Babae, masayang anunsyo ni Dr. Beatrice. Malusog, malakas, perpekto. Inilapag niya ang sanggol sa dibdib ni Jocelyn, basa pa ng vernix at dugo, at napanood ni Manuel kung paanong sa isang nakapangingilabot at napakagandang sandali, naging ina ang kanyang asawa. "Hello baby ko," bulong ni Jocelyn, marahang hinahaplos ang munting mukha. "Hello mahal kong anak, matagal kitang hinintay." Hindi na napigilan ni Manuel ang luha. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinahaplos ang malambot na ulo na may maitim na buhok. Perpekto siya, bulong niya, gaya ng mami niya. Tumingin si Jocelyn sa kanya, may luha sa mata. "Ano ang ipapangalan natin sa kanya?" "Matagal na iyong pinag-isipan," ni Manuel. "Lorena," nanlaki ang mata ni Jocelyn. "Galing kay Lorena natin?" Tumango siya. "Pinrotektahan kanya ng walang iba. Pinagtanggol kanya. Pinagtanggol tayo, karapat dapat siyang parangalan." Pangwakas na tala, ang kanilang paglalakbay ay puno ng sakit, takot at dilim. Ngunit sa tahimik na silid ng ospital, habang hawak ang kanilang anak sa unang pagkakataon, naramdaman ni Manuel at Jocelyn ang isang bagay na matagal nilang nawala, pag-asa. Hindi dahil naayos na ang lahat, hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil pinili nila ang isa't isa at kumapit. At ngayon, may mas makapangyarihan pa sila kaysa sa anumang sugat ng nakaraan. Isang dahilan para magpatuloy, isang anak na pinangalanang Lorena. Lorena, marahang inulit ni Jocelyn ang pangalan nakatingin sa kanyang anak. Lorena Peralta, ang ganda, mahal na mahal ko. Nang dalhin ang sanggol para sa unang mga check-up, inabot ni Jocelyn ang kamay ni Manuel. "Nakarating tayo," bulong niya, malayang tumutulo ang luha, matapos ang lahat. "Nakarating tayo," mahinang sabi ni Manuel. "Ikaw ang gumawa nito. Napakahusay mo." "Hindi," mahina siyang ngumiti. "Tayo ang naging matatag, magkasama." Kinabukasan ng umaga, si Tita Angelina ang unang dumating, yakap ang mga pink na lobo at isang napakalaking bouquet ng mga bulaklak. Nang makita niya ang sanggol sa bintana ng nursery, napahagulgol siya. "Kawangis mo si Jocelyn," sabi niya, pinupunasan ng mga mata. "Kasing ganda ng kanyang ina." "Gusto mo bang buhatin siya?" Mahinahong alok ni Jocelyn, at nang unang buhatin ni Angelina si munting Lorena, bumalik ang luha. "Maligayang pagdating sa mundo, munting mahal," bulong niya. "Mayroon kang pinakamahuhusay at pinakamatapang na mga magulang." Kalaunan ng hapon, dumating si Lorena, ang kasambahay nila. Nang malaman niyang ipinangalan sa kanya ang sanggol, tuluyan siyang napaiyak. "Hindi ko ito deserve," higbi niyan. "Matagal akong nanahimik, natakot ako."
Pero nang pinakamahalaga, matatag na sabi ni Jocelyn, tumindig ka. Sinabi mo ang totoo. Tinulungan mo kaming makamit ang hustisya. Mahalaga ka, Lorena. Marahang inakap ng babae ang sanggol, nanginginig ang mga braso na parang may hawak na banal na bagay. Poprotektahan ko siya na parang apo ko, pangako niya, sumusumpa ako. Sa ikatlong araw, pumasok ang isang nurse na may dalang malaking kahon. May delivery po para sa inyo, sabi niya, inilapag ito. Walang nakasulat na padala. Maingat itong binuksan ni Manuel. Sa loob ay isang napakagandang photo album, puno ng mga larawan niya bilang sanggol, bata, binatilyo, mga alaalang si Morena lamang ang may hawak. Sa unang pahina may nakasingit na maikling liham, para sa aking apo, Lorena. Ito ang mga larawan ng iyong ama noong siya'y maliit upang malaman mo kung saan ka nagmula, upang maunawaan mo ang kwento ng inyong pamilya. Balang araw, kung pahihintulutan ng iyong mga magulang, sana'y makilala kita. Ngunit hanggang doon, mamahalin kita mula sa malayo, mula sa isang lola na nagsisikap magbago, Morena. Dahan-dahang binuklat ni Jocelyn ang mga pahina, huminto sa isang larawan ni Manuel na bilugang sanggol, nakangiti sa kamera. Ang cute mo, biro niya. Sinusubukan niya, sabi ni Manuel. Kung totoo man o konsensya lang, hindi ko alam. Pero may ginagawa siya. At tayo? Tanong ni Jocelyn, bibigyan ba natin siya ng pagkakataon? Tumingin si Manuel sa kanilang anak na mahimbing na natutulog, napakaliit, napakapayapa. Siguro balang araw, sabi niya, pero hindi ngayon. At kung mapapatunayan niya sa gawa at sa paglipas ng panahon na tunay siyang nagbago, hinawakan niya ang kamay ni Jocelyn. Tungkulin nating protektahan ang pamilya natin at kung may kahit kaunting senyales ng panganib muli, isasara natin ang pinto habang buhay. Sang-ayon ako,